Isang mapakumbabang bata ang gusto lamang makita ang kanyang balanse. Nagtawa ang milyonaryo sa kanyang mukha, ngunit nang lumabas ang manumero sa screen, nanlamig ang matawa at ibinunyak ng katahimikan ang isang katotohanan na walang inaasahan. Ang katahimikan sa Metro Central Bank ay isang uri ng mahal na katahimikan, iyong amoy ng bagong limbag na pera at pininturahang ambisyon. Ang ma-LED na ilaw ay tumatalbog sa marmol na sahig, lumilikha nga refleksyon na tila nang huhusga sa sinumang hindi nabibilang sa mundong iyon. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang strap ng kanyang backpack. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa lamig, kundi sa naglalagablap na pinagalong determinasyon at takot, na tanging ang mga kailangang lumaki ng mabilis ang nakakakilala. Gusto ko lang makita ang balanse ko, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa sa iba. Ang pangungusap ay mananatili sa kanyang alaala magpakailanman, dahil ang mangyayari ay hindi lamang magpapabago sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa lahat nga naroon sa lugar na iyon. Nagsimula ang umaga tulad ng lahat ng umaga. Nagising si Mateo bago sumikat ang araw sa maliit na silid na kanyang ibinabahagi sa kanyang lola. Ang amoy ngeng inihandang kape at tuyong pandesal ay pumupuno sa hangin. Walang reklamo sa kanyang mata. Mayroon lamang isang ilaw. Ang matigas na ilaw na mayroon ang matumatangging sumuko kahit ilang beses pa sila itulak ng buhay sa lupa. Alis ka na, Apo. Ang boses ng kanyang lola ay mahina, parang papel de hapon na malapit ng mapunit. Opo, Lola, may mahalaga akong gagawin ngayon. Mag-ingat ka. Sa labas nga mundo. Alam ko, hinalika ni Mateo ang kanyang lukot na no. Bababa ako agad. Inilagay niya sa kanyang backpack ang dilaw na sobre. Ang sobre na kanyang pinrotektahan sa loob ng galinggo na parang isang kayamanan dahil ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-asa at desperasyon. Dinala siya ng bus sa sentro ng lungsod. Habang nakatingin sa bintana, naalala niya ang salita ni Mang Tonyo, ang matandang tindero sa palengke na nagpabago sa lahat ng malinggo na ang nakakaraan. Mateo, nagbebenta ka pa rin ng kendi? Tumango ang bata, ipinapakita ang kanyang kahon nga kendi. Sasabihin ko sa iyo, bata, may mas magandang paraan para matulungan ang lola mo, pero kailangan mong maging matapang. Binigyan siya ni Mang Tonyo ng papel na may address at numero na account. Ito ay sa lolo mo? Hindi nila sinabi sa iyo dahil akala nila ay bata ka pa. Pero alam kong may puso kang isang lalaki. Naramdaman ni Mateo na gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang ngapa. Ang lolo ko, pero matagal na siyang namatay. Alam ko, siya ang pinakamatalik kong kaibigan at bago siya umalis, pinangako niya sa akin ang isang bagay, na kapag nakita mo sa sarili mong mga mata kung gaano kahirap ang buhay, ibibigay ko ito sa iyo. Dumating ang sandaling iyon, di ba? Umagos ang luha sa pisngi ni Mateo habang tumatango siya, at ngayon naroon siya sa harap ng salamin ng mga pinto ng Metro Central Bank. Ang gusali ay parang isang higante ng bakal at salamin na dinisenyo upang takutin ang maliliit. Huminga siya ng malalim at pumasok. Si Mang Nestor, ang security guard, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay hindi malupit, ngunit hindi rin naman mabait. Ito ang tingin ng isang taong sanay na sa pag-uri-uri ng mga tao sa loob ng 2 segundo. May kasama kang matanda? Tanong niya sa walang emosyong boses. Ako lang, kailangan kong makita ang isang account. Kumunot ang ni Mang Nestor, ngunit wala nang sinabi. Sa isang senyas, ipinahiwatig niya na pumunta sa pila. Puno ang silid. Nagsusuri ang ma-executive sa kanilang telepono. Nagbubuntong hininga ang maginang na may mamahaling bag na may pakainip at si Mateo, na may butas-butas na backpack, ay namumukot tangi na parang mansa sa puting damit. Ang matingin ay tumagos sa kanya. Ang ilan ay may kuryosidad. Ang iba ay may halatang pagamak. Hindi ka nabibilang dito, tila sumisigaw ang tinging iyon. Umalis ka bago ka maging kahiya-hiya, ngunit mahigpit na hinawakan ni Mateo ang dilaw na sobre sa kanyang dibdib at nanatiling nakatayo. Nang biglang bumukas ang pangunahing pinto na may malakas na tuno ang pekeng kahalagahan, pumasok si Don Ricardo Montejo na parang ang bangko ay itinayo para sa kanya. Ang kanyang presensya ay pumuno sa espasyo sa isang halos kadiri-diring paraan. 2 executive ang sumunod sa kanya, tumatawa sa kanyang mga komento na may profesional na tawa na natutunan sa mga paralan ng negosyo. Aling Elena, sigaw niya patungo sa lugar ng pamamahala. Pinaghihintay mo pa rin ako na parang ordinaryong kliyente? Lumabas ang manager na si Aling Elena mula sa kanyang opisina na may diplomatikong ngiti. Don Ricardo,
Anong sorpresa? Wala kaming naka-schedule na pagbisita mo. Ang pera ay hindi nag-schedule. Mahal ko, ang pera ay dumarating lang. Isa pang malakas na tawa. Ginaya nga executive ang tawa na parang masinanay na echo. Pinakmamasdan ni Mateo ang lahat mula sa kanyang lugar sa pila. Mayroon sa kilos ng lalaking iyon na nagpapaikot sa kanyang tiyan. Ito ang pagmamataas na naging tao. Ang katiyakan na ang mundo ay may utang sa kanya ng paggalang. Lumapit si Don Ricardo sa pangunahing counter. Walang pakialam sa pila, walang nagprotesta, walang naglakas lubad pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga mata kay Mateo. Ano ang mayroon tayo dito? Sabi niya ng malakas. Itinuturo siya na may theatrical na gala. Tumtanggap na ba ngayon ang bangko ng mga field trip ng eskwelahan? Ilang kaban na tawa ang lumabas sa mga naroron. Naramdaman ni Mateo na umakyat ang init sa kanyang mukha, ngunit nanatili siyang matatag. May inaasikaso po ako, sir. Inaasikaso? Lumapit si Don Ricardo. Ang kanyang ngiti ay parang pusa na naglalaro sa isang daga. At anong uri ngang inaasikaso ang maaring mayroon ang isang tulad mo sa isang bangko na tulad nito? Ang lason sa salitang tulad mo ay imposibleng balewalain. Sumingit si Aling Elena na may profesional ngunit tensyonadong boses. Don Ricardo, lahat ng kliyente ay may karapatan kliyente? Pinutol niya ito na may isa pang tawa. Tingnan mo bata, hindi ito alkansya. Dito, milyon ang gumagalaw. Hindi sentimo mula sa kandi. Ang matalim na salita ay umalingaw-ngaw sa biglang katahimikan ng bangko. Naramdaman ni Mateo na may nabasag sa kanyang dibdib, ngunit hindi luha ang nagbabanta na lumabas. Ito ay isang bagay na mas malakas. Ito ay dignidad. Gusto ko lang makita ang balanse ko. Sabi niya sa malinaw na boses, inilabas ang dilaw na sobre. Kumpleto ang lahat ng dokumento ko. Kinuha ni Don Ricardo ang sobre gamit ang dalawang daliri na parang basura. At binuksan ito na may mapanlait na galaw. Binasa niya ang unang linya, pagkatapos ang pangalawa. Lumawak ang kanyang ngiti, naging mas malupit. Account number 4 sa tasin. 582-1967-3301. Basa niya ng malakas. Alam mo ba kung anong uri nga accounts ang may ganyang lumang numero? Hindi sumagot si Mateo. Mabilis na bumibilis ang tibok ng kanyang puso na akala niya ay naririnig ng lahat. Mga abandonadong account. Sarado, nakalimutan. Ibinigay ni Don Ricardo ang sobre na may pagama na galaw. Siguradong may nanloko sa iyo. O mas masahol pa, niloloko kanila. Umuwi ka na, bata. Hindi ito lugar para sa mga ilusyon. Muling nagtawa ang mga executive. Tumingin si Aling Elena sa ibang direksyon, nailang, ngunit hindi nang himasok. Si Mang Nestor, ang guwardiya, ay humakbang pasulong. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Mayroon sa kanyang mamata. Awa respeto. Mahirap malaman, ngunit hindi gumalaw si Mateo. Gusto kong i-verify, pagpupumilit niya. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. May karapatan akong malaman. Karapatan? Binalingan ni Don Ricardo si Aling Elena. Papayagan mo pa ba ang sirkong ito? Buntong hininga si Aling Elena. Tiningnan si Mateo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mapapeles na kanyang hawa na may nanginginig ngunit matatak na mga kamay. At may kung anong nabasag sa kanyang profesional na expression. Karapatan niyang i-verify ang anumang account na may tamang dokumentasyon, sabi niya sa wakas. Oh, sige na. Nakkrus na braso si Don Ricardo. Sige, gusto kong makita ito. Gusto kong makita ang mukha ng batang ito kapag nalaman niyang puro zero lang ang laman o mas masahol pa na hindi pala umiral ang account. Sumandal siya sa counter na may salubin ng isang taong malapit nang mag-enjoy sa isang palabas. Sige, bata, ipakita mo sa amin ang iyong yaman. Iniabot ni Aling Elena ang kanyang kamay. Ibinigay ni Mateo ang lahat ng dokumento na may halos relihiyosong pag-iingat. Ang birth certificate, ID ng kanyang namayapang lolo, death certificate, ang succession papers na tinulungan siya ni Mang Tonyo na ayusin ng tahimik sa loob nga linggo. Isa-isang sinuring manager ang maito. Naging mas seryoso ang kanyang ekspresyon sa bawat pahina. Sino ang tumulong sa iyo sa madokumentong ito? Tanong niya, hindi nang may kalupitan, kundi nang may tunay na kuryosidad. Isang kaibigan ng lolo ko, sabi niya ay mahalagang gawin ng maayos. Dahan-dahang tumango si Aling Elena, pagkatapos ay bumaling sa kanyang computer. Naging makapal, mabigat ang katahimikan sa bangko. Maging si Don Ricardo ay tumigil sa pagngiti. Nakatingin siya sa screen ng computer na may ekspresyon ng isang taong umaasa ng madaling tagumpay. Lumipat ang madaliri ni Aling Elena sa keyboard. Click, click, click. Account number 4582,
1963, bulong niya. Nangangailangan level impart na verification. Isang sandali. Tumayo siya at nawala sa kanyang opisina. Ang mga segundo ay umaba na parang lumang chewing gum. Naramdaman ni Mateo ang lahat ng tingin na nakatutok sa kanya. Ang ilan ay may kuryosidad, ang iba ay may paunang awa. Nagtatambol si Don Ricardo ang kanyang mga daliri sa marmol na counter. Bawat tunog ay paalalang kanyang pagkainip at pagmamataas. Nang bumalik si Aling Elena, hindi mabasa ang kanyang mukha. Umiral ang account, sabi niya lang. Naglabas si Don Ricardo nga may kling tawa. Siyempre umiral na may 3 piso at basag na butones. Sigurado, nilinis ni Aling Elena ang kanyang lalamunan. Para ma-access ang buong balanse, kailangan ko ng karagdagang autorisasyon. Ang ganitong uri ng account ay may mga espesyal na protocol. Mga protocol, nagtawa si Don Ricardo. Para sa account ng isang bata, Aling Elena, nawawalan ka ng ang profesional na touch. Hindi siya pinansin nito. Tumawag siya sa telepono ng counter. Mahina siyang nagsalita. Tumango ng ilang beses. Ibinaba ang telepono. Ibibigay na direktor ang autorisasyon sa loob na 2 minuto. Ang 2 minutong iyon ang pinakamahaba sa buhay ni Mateo. Naramdaman niya ang pawis sa kanyang palat, ang bigat ng backpack, ang alaala ng kanyang lola na nakahanda ng inihandang kape kaninang umaga, ang mukha ni Mang Tonyo na nagsasabi, maging matapang ka. Isang tuno sa computer. Tiningnan ni Aling Elena ang screen. Lumaki ang kanyang mata. Isang segundo lang, ngunit sapat na. At ano na? Sumandal si Don Ricardo sa counter. Ibigay mo sa amin ang ilaw. Makano ang perang bata? 10, 20. Ibinuklat ni Aling Elena ang screen at huminto ang mundo. Ang manumero ay kumikinang. Sa screen na parang imposibleng bituin. Sunod-sunod na numero. Isang halaga na walang kabuluhan. Na lumalaban sa lahat ng lohika. Namatay ang tawa ni Don Ricardo sa kanyang lalamunan na parang ibon na tumama sa salamin. Tumigil sa pagngiti ang ma-executive. Humakbang si Mang Nestor, ang guwardiya, nang hindi sinasadya at si Mateo, na puno ang mata ng luha na hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa isang bagay na mas komplikado. Pumulong, iyan ang balanse ko. Dahan-dahang tumangho si Aling Elena. At mayroon pa, marami pa. Namutla si Don Ricardo. Nagbukas at nagsara ang kanyang bibig ng walang tunog dahil sa screen na iyon ay walang sentimo mula sa kandi. Nandun ang legacy ng isang lalaki na nagtrabaho ng tahimik sa buong buhay niya na nag-invest ng matalino, na namatay ng walang pagmamalaki at iniwan ang lahat, ganap na lahat, para sa apo na halos hindi niya nakilala, ngunit lubos niyang pinagkatiwalaan. Sa wakas, umagos ang luha ni Mateo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kanyang lolo, na hindi niya talaga nakilala, ay minahal siya ng higit sa inaakala niya. At na ang matawa ng mamayabang ay laging nagyayelo sa harap ng katotohanan. Naging mahirap na ang hangin sa Metro Central Bank, hindi dahil sa kawalan ng oksigen, kundi dahil sa bigat ng kababalagan na nabunyag. Patuloy na kumikinang ang manumero sa screen, walang pakialam sa emosyonal na kaguluhan na kanilang pinakawalan. Hindi mayalis ni Mateo ang kanyang tingin sa manumerong iyon. 8 digit, 8 numero na kumakatawan sa, mas maraming pera kaysa, sa inaakala niyang umiral sa totoong mundo. Ang kanyang mundo ay punong barya, ng mga sentimong inipon, na mga gabing nakakalkula kung sapat ba ang pera para sa tinapay kinabukasan. At ngayon, ito ay dapat isang pagkakamali. Ang boses ni Don Ricardo ay bumali sa katahimikan na parang salamin na nabasag sa sahig, umiling si Aling Elena. Ang kanyang pagiging profesional ay nanatili, ngunit nagbago ang kanyang tingin ng tignan si Mateo. Hindi na ito ang malayo na tingin ng isang manager. Ito ang tingin ng isang taong nakasaksi ng isang pambihirang bagay. Walang pagkakamali, Don Ricardo. Verified ang account. Lehitimo ang mga dokumento. Ang binata ang legal na benepisyaryong lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Ari-arian? Kumurap si Mateo. Ano pa ang kasama bukod sa pera? Nag-alinlangan si Aling Elena. Tiningnan ang screen. Pagkatapos ay tiningnan ang bata. Mga ari-arian, investments, shares. Ang iyong lolo ay isang napakaingat na tao sa kanyang pera. Nangingini ang mga binti ni Mateo. Kinailangan niyang sumandal sa counter. Nabawi ni Don Ricardo ang bahaging ang kanyang composure. Ngunit tense ang kanyang mukha. Mabilis na gumagalaw ang kanyang nga mata. Tulad ng isang hayop na naghahanap ng labasan. Ito ay katawa-tawa.
Sabi niya sa kanyang boses na ngayon ay kontrolado ngunit matalim. Hindi kayang hawakan ng isang bata ang ganitong uri ng account, imposibleng legal. Nagbukas si Aling Elena ngang bibig upang sumagot, ngunit isang bagong boses ang pumutol sa kanya. Teknikal, tama siya, lahat ay bumaling. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isa sa mga pribadong opisina. Nakabihis siya ng simple, na nagpapakita na hindi niya kailangang ipakita ang kanyang autoridad. Ang kanyang badge ay nagpapakilala sa kanya bilang direktor ng sangay. Lumapit si Direktor Arturo Valeriano na may sinusukat na hakbang, ang kanyang mata ay sinusuri ang sitwasyon. Nang may katumpakan ng isang taong nakakita na nga lahat sa mga dekada ng pagbabangko. Hindi maaring direktang i-access ng isang menor de edad ang makapondo ng ganitong kalaki ng walang legal na tagapag-alaga na autorisado, paliwanag niya, nakaharap kay Mateo ng may pagiging magalang na lubhang na iba sa pagtrato ni Don Ricardo. Lumubok ang puso ni Mateo. Pro sabi ni Mang Tonyo na sino si Mang Tonyo? Tanong ni Direktor Arturo. Isang kaibigan ng lolo ko. Tinulungan niya ako sa mga papeles. Sabi niya na kapag kumpleto ang lahat, kaya kong eksaktong, ang boses ni Don Ricardo ay may gilit ng tagumpay na halos hindi na napigilan. Bata, niloko ka. May gumamit sa iyo para makuha ang perang ito at ngayon na nabunyag. Malamang na mawawala ang kaibigang iyon kasama ang lahat. Ang masalita ay tumama kay Mateo na parang suntok. Hindi ganon si Mang Tonyo. Hindi niya magagawa yon. O kaya ba? Kailangan nating kontakin ang iyong agarang legal na tagapag-alaga, sabi ni Direktor Arturo ng may katatagan, ngunit hindi ng walang kabaitan. Kanino ka nakatira? Sa lola ko. Alam ba niya na nandito ka? Ibinaba ni Mateo ang kanyang tingin. Ang katahimikan ay sapat na sagot. Lumapit si Don Ricardo kay Direktor Arturo na may pagiging pamilyar ngang isang taong kabilang sa iisang sosyal na grupo. Arturo, alam mo ba ang batas? Ang perang ito ay dapat i-freeze hanggang sa magkaroon kumpletong investigasyon. Para sa kabutihan ng bata, siyempre, mayroon sa kanyang tono, isang bagay na nagpakunot no kay Mang Nestor, ang gwardiya mula sa kanyang posisyon. Dahan-dahang tumango si Direktor Arturo. Kailangan ng protocol na pansamantalang i-block ang account hanggang sa ma-verify ang lahat ng legal na aspeto. Ito ay para sa proteksyon ng benepisyaryo. Hindi. Ang boses ni Mateo ay lumabas ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. May sakit ang lola ko. Kailangan niya ng gamot. Kailangan namin ang perang iyon. At makukuha mo ito, sabi ni Direktor Arturo. Pero kailangan itong gawin ng tama, naiintindihan mo. Kung mali ang gagawin natin, baka mawala ang lahat sa iyo. Muling nababanta ang maluha, ngunit pinigilan ni Mateo ang maito. Natutunan na niya mula papakabata na ang pagiyak ay hindi nakalulutas ng problema. Ang pag-aksyon, gaano katagal, tanong niya. Ang kanyang boses ay halos bulong. Sa lahat ng dokumentasyon na nasa ayos. Ilang araw, siguro isang linggo. Isang linggo, umayat ang kaba sa kanyang lalamunan. Wala akong isang linggo. Ang lola mo ay magiging maayos. Putol ni Don Ricardo na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Sigurado akong inaalagaan siya ng maayos ni Mang Tonyo sa ngayon. Mayroon sa mga salitang iyon, isang madilim na insinuasyon na nagpaikot sa tiyan ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Wala, bata. Kakaiba lang na lumitaw ka rito na may mga dokumento na misteryosong nasa ayos at walang ibang nakakalam. Hindi ba ito maginhawa? Sumingit si Aling Elena. Tensyonado ang kanyang boses. Don Ricardo, nagpapahiwatig ka ba? Hindi ako nagpapahiwatig ng anuman. Tinaas niya ang kanyang makamay sa isang kilos ngang sinadyang kawalang sala. Nagmamatyag lang ako at irerekomenda. Kona i-report ito ni Direktor Arturo sa mga autoridad para protektahan ang bata. Siyempre, naramdaman ni Mateo na nagsara ang mga pader sa paligid niya. Mga autoridad, investigasyon, gusto lang niyang tulungan ang kanyang lola. Gusto lang niyang gawin ang tama. May mas magandang ideya ako. Ang boses ni Mang Nestor, ang security guard, ay nagulat sa lahat. Pinandilatan siya ni Don Ricardo. Walang nagtanong sa opinyon mo. Ibinibigay ko pa rin. Lumapit si Mang Nestor sa grupo na may tahimik na kumpiyansa. Kilala ko si Mang Tonyo. Ang katahimikan ay lubusan. Paumanhin, kumurap si Aling Elena, Tonyo Villarreal. Nagtrabaho siya sa bangkong ito sa loob ng 30 taon. Matagal na siyang nagretiro. Siya ang pinakamatapat na tao na kilala ko. Direktang tiningnan ni Mang Nestor si Mateo.
Kung tinulungan ka niya sa mapapeles na iyon, makakasiguro kang maayos ang lahat. Mga pagkataon, bulong ni Don Ricardo. Isang empleyado na ipinagtatanggol ang isa pang empleyado, ex-empleyado, pagtatama ni Mang Nestor. At hindi ito pagkakataon, ito ay reputasyon, isang bagay na hindi nabibili ng pera. Don Ricardo. Ang matalim na salita ay banayat, ngunit epektibo. Pinisil ni Don Ricardo ang kanyang panga. Pinagmamasdan ni Direktor Arturo ang pag-usap na may nag-isip na ekspresyon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Mateo. Saan ko pwedeng kontakin si Mang Tonyo? Kinuha ni Mateo ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa na may sulat kamay na numero. Sinabi niya sa akin na kung may anumang problema, tawagan ko ang numerong ito. Kinuha ni Direktor Arturo ang papel at nawala sa kanyang opisina. Ang masumunod na minuto ay nakakapagod. Naramdaman ni Mateo ang tingin ni Don Ricardo na tumutusok sa kanyang bato. Ang ma-executive na kasama niya ay nagbubulungan. Nang bumalik si Direktor Arturo, ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakausap ko si Mang Tonyo. Papunta na siya. May dala siyang karagdagang dokumento at isang notarized na sulat mula sa iyong lola na nagbibigay pahintulot sa iyo bilang pansamantalang kinatawan para sa makagyat na usaping medikal. Naramdaman ni Mateo na muli siyang huminga. Kinumpirma din niya ang isa pa. Patuloy ni Direktor Arturo na nakatingin ngayon kay Don Ricardo na ang lolo ni Mateo ay founding partner ng ilang kumpanya, kabilang ang ilan na kung saan Don Ricardo ay mayroon kang kasalukuyang interest. Nawala ang kulay sa mukha ni Don Ricardo. Iyan ay impossible. Impossible? Kumuha si Direktor Arturo ng ilang papel na kalalabas lang niya sa printer. Ayon sa mga rekord na ito, ang lolo ni Mateo, si Gabriel Ramos, ay isang tahimik na mamumuhunan sa hindi bababa sa 3 mahahalagang konsorsyum. Nang mamatay siya, ang ma-shares na iyon ay napunta sa isang trust fund para sa kanyang apo. Nakikinig si Mateo na parang ibang tao ang pinag-usapan. Ang kanyang lolo, isang mamumuhunan. Palagi niyang inakala na siya ay isang mapagpakumbabang manggagawa lamang. Si Gabriel Ramos ang lolo ko, bulong niya. Namatay siya noong bata pa ako. Halos hindi ko siya maalala. Siya ay isang matalinong tao, sabi ni Direktor Arturo ng may tunay na paggalang. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kanyang yaman, namuhay siya ng may kapakumbabaan. Nagtrabaho hanggang sa huling araw at iningatan ang lahat ng ito para sa iyo. Pero bakit walang nagsabi sa akin? Hindi alam lola mo. Pinamahalaan ni Gabriel ang lahat kasama si Mang Tonyo bilang nag-isang pinagkakatiwalaan. Sa kanyang testamento, tinukoy niya na ayaw mong lumaki ang kanyang apo na alam na siya ay mayaman. Gusto niyang matutunan mo ang halaga ng trabaho, ang halaga ng pagsisikap. Umagos na ngayon ang luha sa pisngi ni Mateo. Naisip niya ang lahat na umaga na nagbebenta ng kendi. Ang lahat ng gabi na tinutulungan ang kanyang lola sa bawat barya na binibilang. Alam na ang kanyang lolo, pinlano niya ang lahat. Kaya, ito ay totu, bulong niya. Lahat ay totu, napakatao, kinumpirma ni Direktor Arturo. At ngayon kailangan nating protektahan ka, umurong si Don Ricardo ng ilang hakbang. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, malamig na pagkalkula. Kung paumanhin lang, mayroon akong nga dapat asikasuhin, sabi niya ng padabog, patungo sa labasan. Don Ricardo, pinigilan siya ngang boses ni Direktor Arturo. Isa pa, ang makumpanyang iyon na mayroon kang interes at kung saan ang lolo ni Mateo ay kasosyo. Si Mateo na ngayon ang mayari ang karamihan ng share sa dalawa sa mga ito. Nagyelo si Don Ricardo. Ibig sabihin nito, patuloy ni Direktor Arturo, na ang batang ito na napakalit mong tiningnan kanina sa technical ay ang iyong boss sa dalawa sa iyong pinakamahahalagang proyekto. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na parang maaring hiwain ng kutsilyo, dahan-dahang lumingon si Don Ricardo. Ang kanyang tingin kay Mateo ay ngayon ay purong lason na halos hindi na napigilan. Hindi pa ito tapos, sabi niya ng mahina, ngunit bawat salita ay tumutulong banta at umalis siya. Sumunod ang ma-executive na may kaba, ang kanilang matakong ay tumatalbog sa marmol na parang bumibilis na tibok ng puso. Nang magsara ang pinto, bumaksak si Mateo sa isa sa mga upuan sa paghihintay. Nanginginig ang buong katawan niya. Lumapit si Aling Elena na may dalang baso ng tubig. Ayos ka lang? Hindi ko alam, pag-amin niya. Wala rito ang nararamdaman kong totu. Totu ito, sabi ni Mang Nestor, nananatiling malapit sa lahat ng oras. At kakagawa mo lang isang mapanganib na kaaway. Kaaway?
Tiningnan siya ni Mateo na may takot na mamata. Gusto ko lang makita ang balanse ko. Alam ko, bata. Pero ngayon alam ni Don Ricardo na ang kanyang manegosyo ay bahagyang nakadepende sa iyo at ang mataong tulad niya ay hindi nakakalimot ng kahihiyan. Lumapit si Direktor Arturo. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit hindi malupit. Tama si Mang Nestor. Malakas si Don Ricardo at ayaw niyang mawalan ng kontrol, pero hindi ka nag-isa. Parating na si Mang Tonyo at habang nasa ilalim ka ang bubong na ito, protektado ka. At kapag lumabas ako, tanong ni Mateo sa mahinang boses. Walang sumagot. At sa katahimikang iyon, naunawaan ni Mateo ang isang kahila-hilabot na katotohanan. Ang pera ay hindi lamang nagbubukas ng pinto, ito rin ay nagpipinta ng target sa likod. Muling bumukas ang pinto ng bangko. Isang matandang lalaki na may matatag na hakbang at mabait na mga mata ang nagmamadaling pumasok. Mateo, Mang Tonyo, tumakbo ang bata patungo sa kanya at niyakap siya ng matanda na parang lolo na yayakap sa kanyang apo. Nagawa mo, bata. Nagawa mo. Natatakot ako. Mang Tonyo, alam ko, pero tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama sa kabila ng takot. Habang nakakayakapan sila, walang nakapansin sa madilim na figura na nagmamasid mula sa isang kotse na nakaparada sa kabilang kalsada. Hindi si Don Ricardo Montejo ang tipongang lalaki na tumatanggap ng pagkatalo at habang tinitignan niya ang bata nakakakuha lang ng kontrol sa kanyang manegosyo, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagsisimula pa lang ito at siya ay laging naglalaro upang manalo, anuman ang halaga. Kumirot ang pinto ng maliit na bahay, tulad ng dati. Ang pamilyar na tunog na libu-libong, beses nang narinig ni Mateo. Ngunit ngayon ay kakaiba ang tunog. Lahat ay kakaiba ang tunog. Nagbago ang buong mundo sa loob lamang ng ilang oras at gayon pa man, ang pintuan ay nanatili pa rin. Lola, nandito na ako. Nanginginig ang kanyang boses ng higit sa inaasahan niya. Pumasok si Mang Tonyo sa likod niya. Ang kanyang presensya ay matatag ngunit magalang. Kilala niya ang tahanang iyon. Nandun na siya dati, sa mga nakaraang linggo. Nakikipag-usap sa lola habang nagtitinda si Mateo ng kendi sa mga lansangan. Inihahanda ang daan, pinoprotektahan silang dalawa. Lumabas ang matanda mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang makamay sa isang lumang basahan. Ang kanyang mamata, malabo dahil sa katarata na hindi maring oprahan dahil sa kakulangan ng pera, ay sumingkit nang makita ang figura ng bisita. Tonyo, ang kanyang boses ay halos bulong. May masama bang nangyari? Umiling si Mang Tonyo, isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi, Carmen, may himalang nangyari. Tiningnan ni Mateo ang kanyang lola na may bagong tingin. Carmen, hindi niya kailanman naisip ang kanyang sarili na may sariling pangalan. Palagi na lang siyang lola. Ang babaeng nagpalaki, sa kanya nang mamatay. Ang kanyang ama sa isang aksidente sa trabaho at ang kanyang ina ay nawala sa lungkot. Ang babaeng pumilingang, marangal na kahirapan kaysa humingingang tulong sa sinuman. Lola, lumapit si Mateo, kinuha ang kanyang lukot na mga kamay. May sasabihin ako sa iyo. Nagpahinga si Carmen sa upuan sa kusina. Nanatiling nakatayo si Mang Tonyo, tahimik na saksi sa mangyayari. Naalala mo si Papa. Nagsimula si Mateo, nanginginig ang kanyang boses. Araw-araw, apo araw-araw, at naalala mo ba ang kanyang papa? Ang lolo Gabriel ko, tuminas ang mukha ni Carmen. Isang anino ng matandang sakit ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Gabriel Ramos ay isang mabuting tao, masipag, matapat, namatay ng masyadong bata tulad ng iyong ama. Nagpahinga siya. Bakit mo tinatanong? Kinuha ni Mateo ang dokumento ng bangko mula sa kanyang backpack. Nanginginig ang kanyang makamay kaya't ang makapapel ay gumawa ng nerbiyosong bulong. Binigyan ako ni Mang Tonyo ng isang bagay ilang linggo na ang nakakaraan. Isang address, isang account number. Sabi niya ay sa Lolo Gabriel. Tiningnan ni Carmen si Tonyo na may naguguluhan na ekspresyon. Tonyo, anong pinagsasasabi mo? Pinapangako ako ni Gabriel bago siya mamatay, Carmen. Umupo ang matanda sa harap niya. Pinapangako niya sa akin na kapag si Mateo ay sapat na ang lakas, kapag napatunayan na niya ang kanyang pagkatao, ibibigay ko sa kanya ang kanyang mana. Mana, naglabas ng mapait na tawa si Carmen. Si Gabriel ay tulad namin, mahirap. Nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para lang makakain. Iyon ang akala mo. Iyon ang akala ng lahat. Kumuha si Mang Tonyo ng isang dilaw na sobre.
Pero may sikreto si Gabriel. Matagal na ang nakalipas nang hindi mo pa kilala ang kanyang anak. Nagtatrabaho si Gabriel sa konstruksyon, nagsimula si Mang Tonyo. Siya ay bata, malakas, matalino, ngunit higit sa lahat ay mapagmasid. Nakikinig si Carmen ng walang kibo, ang kanyang malabong magamata ay nakapako sa isang punto sa nakaraan. Isang araw, habang nagtatayong isang gusali, narinig niya ang mga mamumuhunan na nag-uusap. Sabi nila ay iiwan na nila ang proyekto dahil wala silang sapat na kapital. Nag-ipon si Gabriel ng bawat sentimo sa loob ng maraming taon. Hindi marami, ngunit mayroon. Lumapit siya sa kanila at inalok ang kanyang pera. Pinagtawanan siya, patuloy niya. Isang obrero na nag-aalok na mamuhunan. Ngunit hindi sumuko si Gabriel. Ipinakita niya sa kanila ang manumero, mga kalkulasyon na kanyang ginawa sa mga gabing walang tulog. Ipinakita niya sa kanila na ang proyekto ay possible at may kung ano sa kanyang determinasyon ang nakakumbinsi sa kanila. Nakikinig si Mateo na mabilis ang tibok ng puso. Ito ang kanyang lolo, isang lalaki na hindi niya kailanman nakilala. Ngunit ang dugo nito ay dumadaloy sa kanyang maugat. Naging matagumpay ang gusali. Natanggap ni Gabriel ang kanyang bahagi at sa halip na gastusin, namuhunan ulit at ulit at ulit. Ngumiti si Mang Tonyo, ngunit hindi niya kailanman binago ang kanyang pamumuhay. Patuloy siyang nagtatrabaho gamit ang kanyang makamay. Patuloy siyang gumagamit ng parehong damit. Sabi niya ang pera ay isang responsibilidad, hindi dahilan para ipagmalaki. Bakit hindi niya kailanman sinabi sa amin? Nangingini ang boses ni Carmen. Nang mamatay ang anak ko, nang mag-isa kami. Bakit hindi? Dahil noon ay patay na rin si Gabriel, maaluman ay naputol ni Mang Tonyo. Namatay siya bago ang aksidente na iyong anak. Iniwan niya ang lahat sa isang trust fund para kay Mateo na may napaka-partikular na tagubilin. Ako ang tagapamahala ng testamento at kailangan kong maghintay. Maghintay para saan? Pinunasan ni Carmen ang maluha na nagsimulang umagos. Para mapatunayan ni Mateo na siya ay tulad ng kanyang lolo. Masipag, mapagpakumbaba, hindi nabulo ng madaling buhay. Tiningnan ni Mang Tonyo ang bata ng may pagmamalaki. Hindi gusto ni Gabriel na palakihin ang isang mayaman na bata. Gusto niyang malaman ng kanyang apo ang halaga ng pagsisikap upang maunawaan na ang pera ay isang kasangkapan, hindi isang layunin. Naramdaman ni Mateo na may nabasag sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit, ito ay pagunawa. Minahal siyang kanyang lolo sa pinakamahirap na paraan, hinahayaan siyang lumaban. Ngayon, pumunta ako sa bangko, sabi niya sa wakas. At nalaman ko na iniwan sa ating lolo hindi niya natapos. Napigil ang salita sa kanyang lalamunan. Inilagay ni Mang Tonyo ang dokumento ng bangko sa mesa. 400,000 sa cash, 3 ari-arian, shares sa 5 kumpanya at mayroon pa na hindi pa alam ni Mateo. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim na maririnig ang orasan sa dingding na bumibilang 6 segundo na parang tibok ng puso. Iyan ay impossible. Hinawakan ni Carmen ang makapapeles gamit ang nangingini na makadaliri na parang ito ay makakawata-wata. Totoo ito, Lola, kinuha ni Mateo ang kanyang kamay at mayroon pa. Ang lolo ay mayoriyang kasosyo sa mga kumpanya kung saan nagtatrabaho ang mahahalagang tao, makapangyarihang tao. Tiningnan siya ni Carmen na may biglaang takot. Anong uri ng tao? Si Mang Tonyo ang sumagot. Ang kanyang boses ay malalim. Ang uri ng tao na hindi gusto na ang isang mapagpakumbabang bata ay biglang may mas maraming kapangyarihan kaysa sa kanila. Ang anino ng panganib. Sa bangko, may nakilala akong lalaki, patuloy ni Mateo. Si Don Ricardo Montejo. Ang pangalan ay bumaksa na parang bato sa tahimik na tubig. Bumuntong hininga si Carmen. Ricardo Montejo? Ang negosyante? Kilala mo siya, hindi ito tanong. Kilala siyang lahat, apo. Lumalabas siya sa balita, nagbibigay ng donasyon sa Kawanggawa, ngumingiti sa mga kamera. Napahinga siya, pero ang taong tulad namin ay may alam na ibang kwento. May mga pamilya na nawalan ng negosyo nang tumanggi silang magbenta sa kanya. Mga manggagawa na pinatahimik nang magreklamo sila ng irregularidad. Pinaktawanan niya ang lola ko. Ipinahiya niya ako sa harap ng lahat. Sabi niya ay hindi ako nabibilang sa lugar na iyon. Mahigpit na hinawakan ni Carmen ang makamay nga. Kanyang apo ng may lakas na hindi niya alam na mayroon pa siya at pagkatapos ay nalaman niyang ikaw ang may-ari nga shares sa kanyang makumponya, kinumpleto ni Mang Tonyo. Namutla si Carmen. Diyos ko, Mateo, mapanganib iyan. Alam ko,
Nagbabala sa akin ang guwardiya ng bangko. Hindi nakakalimot si Don Ricardo. Tumayo ang matanda na may pag-aalinlangan. Naglakad siya patungo sa bintana ng kusina at tumingin sa kalsada na may mga mata na hindi makakita ng maayos, ngunit natuto ng makakita ng panganib. Kailangan nating umalis, sabi niya sa wakas. Kunin ang prang iyon at maglaho. Hindi, matatak ang boses ni Mateo. Nagulat ang dalawang matanda. Hindi ulit ni Carmen. Apo, ang mataong ito ay sinasamantala ang takot ng iba. Tumayo si Mateo, hindi tumakas si Lolo Gabriel nang pagtawanan siya. Hindi siya nagtago nang magtagumpay siya. Namuhay siya ng may kapakumbabaan, ngunit may dignidad din. Ngumiti si Mang Tonyo. Ito ang ngiti ng isang taong nakakita ng isang bata na nagiging lalaki sa loob lamang ng ilang minuto. Ang tunog mo ay eksaktong tulad niya. Natatakot ako. Pagamin ni Mateo. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit iniwan itong lolo para magkaroon ako ng mas magandang buhay, para maoprahan ang mata ni Lola, para matulungan namin ang iba tulad namin. Mayroon pa bang kailangan nilang malaman? Binuksan ni Mang Tonyo ang isa pang sobra. Ito ay mas luma, selyadong wax. Binigyan ako ni Gabriel nito na may tagubilin na buksan lamang kapag nagpasya si Mateo kung ano ang gagawin sa mana, tumakas o lumaban. Binuksan niya ang sobra. Sa loob ay may sulat kamay na liham na may nanginginig ngunit malinaw na sulat. Sa lolo ito, bulong ni Mateo. Nagsimulang magbasa si Mang Tonyo. Mahal kong Mateo, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na natuklasan mo ang aking sikreto at pinili mong harapin ito sa halip na tumakas. Ito ay nagsasabi sa akin na ikaw ang lalaking inaasahan kong maging. Ang perang iniwan ko sa iyo ay hindi para mamuhay ka ng hindi nagtatrabaho. Ito ay para magkaroon kang kalayaan na pumili kung paano magtrabaho. Ito ay para walang sinuman ang makapagpapahiya sa iyo dahil sa pagiging mahirap. Ito ay para matulungan mo ang iba tulad ng nais kong tulungan. Ngunit hindi ko palaging nagagawa. Ngunit higit pa sa pera. Iniwan ko sa iyo ang isang bagay na mas mahalaga. Iniwan ko sa iyo ang katotohanan. Ang makumpanyang iyon na ikaw ay kasosyo ay aking itinayo gamit ang aking sariling makamay, literal. Ako ang naglagay ng mga ladrilyo. Ako ang nagalo ng semento at nang maging kasosyo ako. Hindi ko kailanman nakalimutan kung saan ako nanggaling. Kaya isinama ko ang isang provision sa lahat ng kontrata na ang 30% ng kita ay dapat mapunta sa isang pondo para sa mga manggagawa, pensyon, kalusugan, edukasyon para sa kanilang mga anak. Maraming kasosyo ang ayaw sa probisyong iyon, ngunit hindi ito mapag-usapan. Kung wala iyon, ibebenta ko ang aking mga shares. Binabalaan kita, Mateo, mayroong magustong ibenta mo ang mga shares na iyon. Aalukin kanila ng malalaking halaga, babantaan kanila, paisipin kanila na ikaw ay maliit. Huwag kang susuko, dahil kung ibebenta mo, mawawalan ng proteksyon ang mga manggagawang iyon at muling gagawin ng mga makapangyarihang tao ang kanilang nakasanayan. Pagyamanin ang kanilang sarili sa kapinsalang ng mahihina. Maging malakas, maging matalino at laging tandaan, ang tunay na halaga ang isang lalaki ay hindi na sa kanyang bank account, kundi sa kung gaano karaming buhay ang kanyang pinabuti sa kanyang pagiral. Ang iyong lolo na nagmamahal sa iyo mula saan man siya naroon, Gabriel Ramos. Ang katahimikan na sumunod ay naputol lamang ng tunog ng pahigbi ni Carmen. Umagos ang luha sa pisngi ni Mateo, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata sa determinasyon. Naintindihan ko na ngayon kung bakit galit sa akin si Don Ricardo. Sabi niya, hindi lang dahil pinahiya ko siya, kundi dahil isa akong hadlang sa kanyang maplano. Eksakto, kinumpirma ni Mang Tonyo. Yaaman Tonyo, kung kumbinsihin ka niyang ibenta ang iyong mga shares, mari niyang tanggalin ang probisyon ng proteksyon sa paggawa. Mari niyang tanggalin ang mga manggagawa, bawasan ang sahod, i-maximize ang kita. Gaano karaming manggagawa ang nakadepende sa probisyong iyon? Tiningnan ni Mang Tonyo ang iba pang dokumento. Sa lahat ng kumpanya, halos 2,000 pamilya. 2,000, ang numero ay bumagsak kay Mateo na parang pisikal na bigat. Hindi lamang ang kanyang buhay ang nakataya. Ito ay 0 pamilya, mag-ama, mag-ina, mag-bata tulad niya. Hindi ako magbebenta, pahayag ni Mateo. Lumapit si Carmen. Ibig sabihin niyan ay giyera, isang giyera laban sa napakalakas na tao. Alam ko, Lola. Niyakap niya ito, pero pinili ako ni Lolo para dito at hindi ko siya bibiguin. Para bang nakikinig ang universo,
Tumuno ang telepono ni Mang Tonyo. Si Direktor Arturo ito mula sa bangko. Tonyo, kailangan kong makausap si Mateo agad. Pinayagan ng loudspeaker na marining lahat. Nandito po ako, Sir Arturo. Mateo, nakatanggap akong tawag mula sa mga abogado ni Don Ricardo Montejo. Nag-aalok silang bilhin ang lahat ng iyong share sa taka. Tingnan mo, $15 milyong. Humingal si Carmen. Ito ay halos doble ng kanilang kasalukuyang pera. Napakalaking pera niyan. Bulong niya. Ito ay bitag. Sabi agad ni Mateo. Paano mo nalaman? Tanong ni Direktor Arturo. Humanga. Dahil kung ang nga shares ay nakakahalaga lamang ng 15 milyon, hindi siya despradong bilhin ang maito. Mas malaki ang halaga, mas malaki pa, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kapangyarihan. Nakaroon ng isang katahimikan na puno ngang pahanga sa kabilang linya. Mas matalino ka kaysa sa maraming negosyante na kilala ko, bata. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Tiningnan ni Mateo ang kanyang lola, pagkatapos si Mang Tonyo. Pagkatapos ang liham ngang kanyang lolo, sabihin ninyo sa kanila na hindi ipinagbibili ang mga shares. Ngayon hindi, bukas hindi, kailanman hindi. Maririnig ang ngiti ni Direktor Arturo. Malugot kong ibibigay ang mensahe. Nang ibaba ang telepono, inilagay ni Mang Tonyo ang kanyang kamay sa balikat ni Mateo. Ipinahaya mo lang ang isang giyera. Bata, alam ko, hindi titigil si Don Ricardo. Susubukan niya ang lahat, pananakot. Suhol, siguro mas malala pa. Alam ko, ulit ni Mateo. Ngunit hindi nanginginig ang kanyang boses. Niyakap ni Carmen ang kanyang apo. Ang kanyang luha ay bumabasa sa buhok nito. Medjing proud ang lolo mo. Sobrang proud. Sana medjing karapat dapat ako sa kanya lola ng gabing iyon. Habang sinusubukang matulog si Mateo sa kanyang maliit na kama, narinig niya ang nga boses sa kusina. Nagbubulungan ang kanyang lola at si Mang Tonyo. Hindi ko siya kayang protektahan sa lahat, Carmen. Alam ko, pero ikaw lang ang meron kami. Nakakontak na ako ng ilang tao, magkakaibigan ni Gabriel, magataong may utang sa kanyang pabor, pero si Don Ricardo ay may mga resources na nawala tayo. Alam ko, isang katahimikan. Tama ba ang ginawa nating sabihin ang lahat sa kanya? Tanong ni Carmen. Bata pa lang siya. Siya ang apo ni Gabriel Ramos at ngayon ay pinatunayan niyang mayroon siyang parehong puso. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mata, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Sa kanyang isip nakikita niya ang mukha ni Don Ricardo, ang malupit na ngiti, ang mapanuring mata, 2,000 pamilya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na parang tambol. At habang nililiwanagan ng buwan ang kanyang maliit na silid, tahimik na nangako si Mateo, anuman ang dumating, anuman ang takot na maramdaman niya, hindi niya hahayaang maprotektahan ang mga pamilyang iyon. Nagtiwala sa kanya ang kanyang lolo at hindi niya ito bibiguin. Ngunit sa isang lugar sa siyudad, sa isang opisina na may panoramikong tanawin, pinatay ni Don Ricardo Montejo ang isang sigarilyo sa isang kristal na ashtray. Tinanggihan niya ba ang alok? Tanong niya sa kanyang assistant. Opo, sir. Isang malamig na ngiti. Perfecto. Ngayon ay makakapaglaro na ako ng walang guwantes. Tumawag siya. Nang sumagot sila, sinabi lang niya, I activate ang plan B. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa batang iyon. Lahat at hanapin ang anumang paraan para mapilitan siya. Ibinaba niya ang telepono. Nagsimula na ang giyera at hindi pa alam ni Mateo kung gaano ito kalupit. Dumating ang umaga na may katok sa pinto na nagpatalong kay Mateo mula sa kama. Hindi ito isang kaibigang katok. Ito ay may autoridad, mapilit. Ang guri ene katok na nagbabalita ene ka problema. Gising na si Carmen, putla ang kanyang mukha habang nakatingin sa bintana. May kotse sa labas, bulong niya. Malaki, mamahalin. Naramdaman ni Mateo na umikot ang kanyang tiyan. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Bawat ingay sa kalsada ay nagpapatalon sa kanya. At ngayon, kaaga-aga, narito na sila. Kung sino man sila, umulit ang katok. Mas malakas. Bukas, tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay mas matatak kaysa sa nararamdaman niya. Sandali. Kinuha ni Carmen ang kanyang lumang telepono at tinawagan si Mang Tonyo. Hayaan mo siyang mauna. Ngunit bago pa niya matapos ang tawag, isang boses ang tumagos sa pinto. Ginang Carmen Ramos, hindi kami dumating upang gumawa ngang masama. Dumating kami upang magalok ngang tulong. Ang salitang tulong ay kakaibang nakatakot na nagmumula sa isang estranghero sa kabilang bahagi ng saradong pinto. Lumapit si Mateo ng maingat. Sino ka po?
Ang pangalan ko ay Dr. Nanding Castro. Ako ay isang ophthalmologist, surgeon mula sa St. Michael Medical Center. Ipinadala ako upang kausapin ang iyong lola tungkol sa paggamot sa kanyang nga mata. Nagpalitan ng tingin sina Carmen at Mateo. Walang sinuman, ganap na walang sinuman, ang nakakaalam tungkol sa problema sa paningin ngang lola, maliban sa kanila. At si Mang Tonyo, sino ang nagpadala sa iyo? Tanong ni Mateo nang hindi nagbubukas. Isang masyadong mahabang paginto, isang benefactor na mas gustong manatiling anonymous, ngunit sinisigurado ko sa iyo na ang aking intensyon ay medical at profesional. Hindi kami nagbubukas sa mga estranghero, sabi ni Carmen sa nanginginig ngunit matatak na boses. Naintindihan ko ng lubos, ang boses ng doktor ay tunay na mabait. Kaya iniwan ko ang aking card sa ilalim na pinto. Maaari ninyong i-verify ang aking mga kredensyal. Tumawag sa ospital, ngunit hinihiling ko sa inyo na isaalang-alang man lang ang alok. Kumpletong operasyon ng katarata ng walang bayad. Sa pinakamahusay na pribadong ospital sa siyudad. Isang card ang dumulas sa ilalim ng pinto. Kinuha ito ni Mateo. Toto ito, makapal na papel, mga letra na nakaukit. Dr. Fernando Castro, Head of Ophthalmology, St. Michael Medical Center. Babalik ako bukas sa parehong oras, patuloy ang boses. Kung magpasya kayong tanggapin, maghihintay ako sa aking kotse. Kung hindi, igagalang ko ang inyong desisyon at hindi na ako muling manggugulo. Mga yapa na papalayo, isang makina na umandar, katahimikan. Bumaksak si Carmen sa isang upuan. Siya iyon, si Don Ricardo iyon. Paano mo nalaman? Dahil ang nga taong tulad niya ay hindi direktang umaatake. Apo, nag-aalok sila ng mga regalo. Pinaparamdam sa iyo na nagpapasalamat ka at pagkatapos, kapag may utang ka, sinisingil nila ang talagang gusto nila. Pakalipas ngang ilang minuto, dumating si Mang Tonyo na halos tumatakbo. Narinig niya ang lahat habang sinusuri ang card. Toto ito, kinumpirma niya. Ang doktor na ito ay isa sa pinakamahusay at ang St. Michael Medical Center. Carmen, ang isang operasyon doon ay abot sa mahigit 30,000 piso. Wala akong pakialam kung 1,000,000 pa ang halaga, sabi niya. Hindi ako makakautang sa taong iyon, Lola. Pero ang iyong mamataang aking mamata ay nabuhay. Nang maraming taon na ganito, maaari pa silang maghintay ng kaunti. Kinuha niya ang makamay ni Mateo. Ang hindi makapaghihintay ay ang iyong kaligtasan. At ang pagtanggap nito ay magbibigay ng presyo sa aking kalusugan, isang presyo na sisingilin niya mula sa iyo. Tumango si Mang Tonyo nang may pag-apruba. Mas matalino siya kaysa sa inaasahan ni Don Ricardo. Ano ang gagawin natin na gayon? Tanong ni Mateo. Wala, hindi tayo sasagot. Ang katahimikan ang aming sagot. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang telepono. Pero tatawag ako. Panahon na para malaman nila na hindi sila nag-iisa dito. Ang hindi inaasahang kakampi. Nang hapong iyon, habang sinusubukan ni Mateo na makonsentrate sa kanyang maaralin, tumuno ang telepono ni Mang Tonyo. Maikli lang ang usapan, ngunit matindi. Nang ibaba niya ang telepono, may kakaibang liwanag sa kanyang mamata. Kailangan nating pumunta sa coffee shop sa kanto ngayon. Bakit? Anong nangyari? May gustong makakilala sa iyo, isang mahalagang tao. Pagkalipas ng 20 minuto, nakaupo sila sa isang mesa sa dulo ng maliit na coffee shop. Mahigpit na hawak ni Mateo ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa nanginginit niyang makamay. Pinilit ni Carmen na sumama sa kanila. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa 50s. Eleganteng suot, ngunit walang pagmamalaki. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit may kabaitan sa kanyang mamata. Tonyo, tanong niya, lumalapit. Cardo, tumayo si Mang Tonyo at nagyakap sila na parang matagal ng makaibigan. Salamat sa pagdating. Umupo ang lalaking nangalang Cardo at tiningnan si Mateo nang may tindi na nagparamdam sa kanya na hubot-hubad. Kaya ikaw ang apo ni Gabriel? Opo, sir. Makamukha kayo, hindi sa pisikal, pero mayroon sa iyong nga mata. Ang matigas na determinasyon na iyon, ngumiti siya. Ang pangalan ko ay Ricardo Reyes. Ako ang Chief Executive Officer ng Progreso Industries, isa sa mga kumpanya kung saan shareholder ang iyong lolo. Naramdaman ni Mateo na kumabo ang kanyang puso. Nagtatrabaho po ba kayo kay Don Ricardo? Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya kung saan may minor na shares si Don Ricardo. Oh, pero hindi ako nagtatrabaho para sa kanya. Mayroong pagkakaiba. Sumandal siya. At dumating ako para sabihin sa iyo ang isang bagay na kailangan mong malaman. 25 taon na ang nakalipas. Ako ay isang production line worker.
Ang minimum lang ang kinikita ko. Mayroon akong anak na may sakit at walang health insurance na sasaklaw sa kanyang paggamot. Huminto si Cardo, basa ang kanyang mamata. Ang iyong lolo ay nagtatrabaho sa pagtatayong bagong warehouse ng pabrika. Isang araw nakita niya akong umiyak habang tanghalian. Tinanong niya ako kung anong nangyayari. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking anak, kung paano siya mamamatay dahil wala akong pera para iligtas siya. Naramdaman ni Mateo ang buhol sa kanyang lalamunan. Ano ang ginawa niya? Isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Kumuha siyang sobremula sa kanyang bulsa. Mayroon itong cash, maraming cash. Sinabi niya sa akin, ito ay isang walang interes na pautang. Bayaran mo ako kapag kaya mo at kung hindi mo kaya, ayos lang. Ang tanging mahalaga ay mabuhay ang iyong anak. Napasinghap si Carmen. Iyon ang eksaktong gagawin ni Gabriel. Nalitas ang anak ko at nang ibalik ko ang pera, tinanggihan ito ni Gabriel. Sabi niya, invest mo sa iyong edukasyon. Maging isang tao na makatulong sa iba tulad ng tinulungan kita. Kaya nag-aral ako sa gabi habang nagtatrabaho sa araw at umakyat ng posisyon hanggang sa naging direktor. Kaya pala siya nandito. Naunawaan ni Mateo, nandito ako dahil may utang ako sa iyong lolonang, aking buhay at dahil alam ko ang plano ni Don Ricardo. Naging tensyonado ang katahimikan. Ano ang kanyang plano? Tanong ni Mang Tonyo. Tumingin si Chardo sa paligid, sinisiguradong walang nakakarinig sa kanila. Nagpatawag si Don Ricardo ng isang extraordinary shareholders meeting para sa susunod na linggo. Ipopropose niya ang pagtanggal ng labor protection clause na ipinatupad ni Gabriel. Kaya niya bang gawin iyon? Naramdaman ni Mateo ang kaba. Kaya niyang mag-propose ng kahit anong gusto niya, pero kailangan niya ang boto ng karamihan ng shareholders. Mayroon kang 40%, mayroon siyang 35%. Ang natitira ay nahahati sa pagitan ng mga minor na shareholders. Kaya, kung ang mga minor na shareholder ay bumoto kasama niya, eksakto, mawawala ang provision at kasama nito ang proteksyon ng 2,000 manggagawa. Kinuha ni Carmen ang kamay ni Mateo. Ano ang magagawa natin? Kinuha ni Cardo ang isang folder mula sa kanyang maleta. Labanan, pero hindi sa pera, sa isang bagay na mas makapangyarihan. Ang katotohanan. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga dokumento, litrato, artikulo sa pahayagan. Sa loob ng maraming taon, na-document ko ang lahat ng ginawa ni Don Ricardo. Mga kumpanyang sinira niya, mga manggagawa na tinanggal sa trabaho ng hindi makatarungan, mga maruming deal. Walang illegal, masyado siyang matalino para doon, ngunit lahat ay moral na kaduda-dudang. Bakit mo itinago ang lahat na ito? Tanong ni Mang Tonyo. Dahil alam kong darating ang araw na may makakaroon ng lakas ng loob na harapin siya. At nang mamatay si Gabriel at nalaman kong iniwan niya ang lahat sa kanyang apo, nahintay ako upang makita kung anong uri ka ng tao, Mateo. At ngayon alam kong karapat-dapat ka sa legasiya ng iyong lolo at handa akong tulungan ka. Sa board, boboto ang mga shareholders, paliwanag ni Cardo. Kung magpapakita tayo nga ebidensya na si Don Ricardo, ay nakahanap lamang ang personal na benepisyo sa kapinsalaan ng maamang gagawa, ilang minor na shareholders ay maaring magbago ng kanilang boto. Ilan? Tanong ni Mateo. Hindi lahat. Ang ilang shareholders ay nakakakita lamang ng mga numero, wala silang pakialam sa iba. Ngunit ang iba ay may konsensya. Lalo na kung naiintindihan nila na nilikha ni Gabriel ang probisyong iyon para sa isang dahilan. Kailangan nating ipakwento sa mga manggagawa ang kanilang magkwento. Sabi ni Mang Tonyo na nag-iisip. Matestimonya kung paano binagongang probisyong iyon ang kanilang buhay. Eksakto, ngumiti si Cardo. Maaari akong tumulong na ayusin ito, ngunit may problema. Ano? Hindi magiging malinis ang laro ni Don Ricardo. Kung malaman niya na nak-organisa tayo ng mga testimonya, susubukan niyang patahimikin ang maito. Pananakot, alok ng pera, hindi direktang banta ng pagtanggal sa trabaho. Kaya, kailangan nating maging mabilis. Sabi ni Mateo na may determinasyon at diskreto. Iniabot ni Cardo ang kanyang kamay. Sigurado ka ba dito? Bata, kapag nagsimula tayo, wala nang balikan. Titingnan ka ni Don Ricardo bilang isang tunay na banta. Tiningnan ni Mateo ang nakaabot na kamay, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang lola. Ang kanyang mata ay malabo ngunit puno ng pagmamalaki. Tiningnan niya si Mang Tonyo, ang kanyang tagapagtanggol. Ang kanyang koneksyon sa lolo na hindi niya kailanman nakilala, ngunit minahal siya at hinawakan ang kamay ni Cardo. Sigurado ako, nang gabing iyon, nakatanggap si Don Ricardo ang tawag mula sa kanyang informant sa St. Michael Medical Center. Iniulat ng
Doktor na tinanggihan ng pamilya ang alok, hindi man lang sila sumagot. Pinatatambol ni Don Ricardo ang kanyang madaliri sa mesa. Interesante, mas matalino ang bata kaysa sa naisip ko. Ano ang gagawin natin ngayon? Dagdag ang pressure. Bukas, gusto kong kontakin mo ang eskwelahan ng bata. Gumawa ng malaking donasyon at magmungkahi na nararapat na suriin ang ilang estudyanteng may problema dahil sa pagliban. Pero hindi pa lumiliban ang bata sa klase. Hindi pa, pero kapag kailangan niyang mahanda para sa board meeting ng mga shareholders, magsisimula siyang lumiban at pagkatapos ay makakaroon tayo ng dahilan para makialam ang social services. Nag-alinlangan ang boses sa kabilang linya. Sir, iyan ay ano? Malupit. Ito ay negosyo. At sa negosyo, mananalo ka o matatalo. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa bintana ng kanyang opisina. Ang siyudad ay kumikinang sa ibaba na parang isang chessboard na gawa sa mga ilaw. Gawin mo ang iyong galaw, maliit na Gabriel, bulong niya. Hayaan mong makita ko kung ano pa ang natutunan mo sa iyong lolo. Samantala, sa maliit na bahay, hindi makatulog si Mateo. Muling binasa niya ang sulat ng kanyang lolo ng paulit-ulit. Mayroon sa mga salita ang nagpapabagabag sa kanya. Hindi ang sinabi nito, kundi ang hindi sinabi nito. Ang tunay na halaga ng isang lalaki ay hindi na sa kanyang bank account, kundi sa kung gaano karaming buhay ang kanyang pinabuti sa kanyang pag-iral. Gaano karaming buhay ang pinabuti ni Gabriel, si Cardo Ayisa, sigurado akong marami pa. Tumayo siya at pumunta sa kusina. Nanatili si Mang Tonyo sa sofa, pinoprotektahan sila, nakita niya itong gising, nakatingin sa mga lumang litrato. Hindi ka rin makatulog, tanong ng matanda. Iniisip ko ang lolo. Gaano karaming tao ang tinulungan niya, malungkot na ngumiti si Mang Tonyo. Higit pa sa malalaman natin kailanman, iyon ang kanyang pagkatao, tahimik siyang tumulong. Sabi ni Cardo, marami pang testimonya, marami pang tao ang tinulungan ng lolo, marami pa. Umupo si Mateo sa tabi niya. Mang Tonyo, bakit hindi talaga nakilala akong lolo? Kung marami siyang pera, bakit hindi siya dumating para tulungan kami nang mamatay si Papa? Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang usok. Huminga ng malalim si Mang Tonyo dahil namatay si Gabriel ilang buwan bago ang iyong ama, Mateo. Sa isang aksidente, sa isang konstruksyon, sinusuperbisa niya ang isang gusali nang bumitaw ang isang bakal. Huminto ang mundo. Ano? Namatay siya habang nililigtas ang isa pang manggagawa. Itinula niya ito papalayo at nadaganan siyang bakal. Umagos ang luha ng walang kontrol. Namatay siya. Namatay siyang bayani. Namatay siyang si Gabriel. Hindi niya kayang makita ang isang taong nasa panganib ng hindi tumutulong. Umiyak si Mateo. Umiyak siya para sa lolo na hindi niya kailanman nakilala, para sa ama na nawala ng masyadong bata, para sa lahat ng pakawala na nagmarka sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng sakit, may kung anong nag-apoy. Namatay ang kanyang lolo na pinoprotektahan ang isang tao at ngayon, mayroon siyang pagkakataon na protektahan ang 2,000 pamilya. Ito ang kanyang paraan upang parangalan siya. Ito ang kanyang paraan upang magpasalamat sa isang lalaking nagmahal sa kanya nang hindi siya kilala. Mananalo tayo dito, Mang Tonyo, sabi niya habang pinupunasan ang luha. Para sa lolo, para sa lahat ng tinulungan niya, para sa lahat ng nangangailangan pa rin ng tulong. Niyakap siya ni Mang Tonyo. Nanalo na tayo, bata. Dahil nilikha ka nga iyong lolo ng eksaktong tulad ng inaasahan niya at iyan ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Sa labas, tinakpan ng gabi ang siyudad, ngunit sa maliit na bahay na iyon, isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pera at mas malakas kaysa sa takot ang nagsimulang lumago. Ito ay pag-asa at walang sinuman, kahit si Don Ricardo Montejo ang makakabili o makakasira nito. Nagsisimula pa lang ang giyera, ngunit hindi na nag-iisa si Mateo. Hindi pa kailanman nakatanggap ang Principal Susan de la Cruz ng gayong mapagbigay na donasyon, 50,000 piso para sa Mabuhay Elementary School. Mabagong kagamitan, libro, computer, lahat ng kailangan nila sa loob ng maraming taon at hindi ibinigay ng gobyerno. At lahat ay mula sa Montejo Foundation. Tiningnan niya ang tseke sa kanyang mesa na parang isang natutulok na ahas. Maganda, kaakit-akit, mapanganib, dahil kasama ngang seke ay may dumating na pahiwatig mula sa assistant ni Don Ricardo. Magiging matalino kung susuriin ang ma-attendance record ng lahat ng estudyante, lalo na ang maaring nahaharap sa komplikadong sitwasyon ng pamilya. Ang pangalan ni Mateo Ramos ay partikular na binanggit.
Naging prinsipal si Susan sa loob ng 20 taon. Alam niyang kilalanin ang suhol kapag nakita niya ito. Ngunit alam din niyang gumuho ang kanyang paaralan na nararapat sa kanyang mga estudyante ang mas mahusay na oportunidad. Ano ang gagawin kapag ang kabutihan ng marami ay nangangailangan ng pagsasakripisyong isa? Ang tanong na iyon ang nagpapahirap sa kanya habang naghihintay siya na dumating si Mateo sa kanyang opisina. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng lahat ng tingin nang tawagin siya sa loudspeaker sa klase ng matematika. Mateo Ramos, pakiusap na pumunta sa principal's office. Nagbulungan ang kanyang makaklase. Ang tawagin sa principal's office ay hindi kailanman magandang senyales. Wala siyang problema sa disiplina. Impekto ang kanyang record. Ngunit habang naglalakad siya sa mga walang laman na pasilyo, na may ekong ang kanyang mga yapa na umaalingaw-ngaw sa mga gumuhong pader, alam niyang hindi ito tungkol sa mga grado. Naghihintay sa kanya ang Principal de la Cruz na may hindi mabasa na ekspresyon. Umupo ka, Mateo. Sumunod siya. Ang kanyang makamay ay pinawisan. Mahigpit na hawak ang strap ng kanyang backpack. May ginawa po ba akong masama, Principal? Hindi naman eksakto. Buntong hininga siya. Ngunit napansin ko na lumiban ka sa klase kamakailan. Ano? Kumurap si Mateo ng nalilito. Hindi pa ako lumiliban ng isang araw ngayong semestre. Ayon sa mga ulat na ito, itinuro niya ang papel sa kanyang mesa. 3 beses kang lumiban sa nakalipas na 2 linggo. Kasalanan iyan. Umakyat ang kanyang boses ng hindi sinasadya. Pwede niyo bang suriin? Tanungin ang aking mga guro. Araw-araw po akong pumapasok. Matagal siyang tiningnan ni Susan. Mayroon sa kanyang mata. Paumanhin. Kasalanan. Mateo. Nakakarinig din ako na maulat na ang iyong sitwasyon sa pamilya ay maring nakakapekto sa iyo, na nakatira ka lamang sa iyong lola, na may sakit siya, na marahil ay hindi ka nakakakuhang sapat na pangangasiwa. Nagsimulang bumilis ng husto ang tibok ng puso ni Mateo. Napakabuting nag-aalaga sa aking ang lola ko. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Ayos lang kami. Ayos ba kayo? Sumandal ang prinsipal. Dahil ang Montejo Foundation ay nagalok na tumulong. Makakakuha sila nga medikal na paggamot para sa iyong lola. Tulong panlipunan para sa iyo. Lahat ng walang bayad. Nandun ang bitak. Perpektong nakalatak. Hindi namin kailangan ng kawanggawa mula sa sinuman. Biglang tumayo si Mateo, lalo na hindi mula kay Don Ricardo Montejo. Kumurap si Susan ng nagulat. Kilala mo si Don Ricardo. Alam ko kung sino siya at alam ko ang ginagawa niya. Mateo, umupo ka. Tumigas ang kanyang boses. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero iyan ay seryosong akusasyon laban sa isang respetadong benefactor. Benefactor? Tumawa si Mateo ng walang tuwa. Sinabi ba niya sa iyo kung magkano ang ibinigay niyang pera? Sinabi ba niya sa iyo kung ano ang inaasahan niya kapalit? Ang katahimikan ni Susan ay sapat na sagot. Ginagamit niya ako para pilitin ang aking pamilya. Patuloy ni Mateo, bumubuhos ang mga salita. Gusto niya na magmuka kaming unstable. May problema. Para makialam ang social services, para hindi ako makapaghuminto siya. Napakadami na niyang nasabi. Hindi mo kaya. Ano? Tanong ni Susan. Umiling si Mateo. Wala. Pwede na po ba akong umalis? Hindi. Tumayo si Susan. Tatawagan ko ang lola mo at ayusin natin ito ngayon. Pagkalipas ng 30 minuto, pumasok si Carmen sa opisina na nakasandal sa braso ni Mang Tonyo. Ang kanyang mata ay malabo. Hinahanap ang kanyang apo. Mateo, ayos ka lang. Ayos lang po ako, Lola. Pinagmamasdan ni Susan ang matanda na may mapanuring ekspresyon. Ginang Ramos, kailangan ko kayong tanungin tungkol sa sitwasyon ni Mateo. Tanungin niyo po, sabi ni Carmen na may dignidad. Wala akong itinatago. Totoo bang mayroon kayong problema sa kalusugan na nagpapahirap sa inyong kakayahang alagaan ang inyong apo? May katarata ako. Hindi perpekto ang paningin ko. Pero kaya kong alagaan ang apo ko ng perpekto. At sa pinansyal, paano kayo nabubuhay? Si Mang Tonyo ang sumagot. Hindi na iyan problema. Tiningnan siya ni Susan na may kuryosidad. Paumanhin, naman ni Mateo mula sa kanyang lolo, paliwanag ni Mang Tonyo ng maingat. Hindi lang pera, isang kumpletong legacy, share sa mahahalagang kumpanya. Ganap na nagbago ang ekspresyon ni Susan. Ma-share sa anong mga kumpanya? Sa iba't ibang kumpanya, kabilang ang ilan kung saan may interes si Don Ricardo Montejo. Nawala ang kulay sa mukhang prinsipal. Oh, Diyos ko, bulong niya. Ito ay manipulasyon, kumpleto ni Mang Tonyo. Ginagamit ni Don Ricardo ang paralan bilang
Instrumento ng panggigipit dahil may kapangyarihan si Mateo sa pagboto sa mga desisyon na nakakapekto sa negosyo ni Montejo. Bumaksak si Susan sa kanyang upuan. Hindi ko alam. Sabi lang na asistan na sila ay isang nangangailangan na pamilya na dapat naming bantayan ang bata para sa kanyang sariling kapakanan. At naniwala kayo sa kanya dahil may dala siyang seke na 50,000 piso? Sabi ni Carmen ng walang katigasan, kundi may kalungkutan lamang. Desperado ang aming paaralan. Mahina na depensa ni Susan. Kailangan ng gabata, ang kailangan ng gabata ay katapatan, putol ni Mateo, hindi mga benefactor na bumibili ng kaluban. Ang katahimikan na sumunod ay nabasa ng tunog ng telepono ni Susan. Tiningnan niya ang screen at mas lalo pang namutla. Ang assistant ni Don Ricardo iyan. Tinatanong kung nakausap ko na kayo. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Tanong ni Mang Tonyo. Tiningnan ni Susan si Mateo. Talaga niyang tiningnan ito. Nakita niya ang isang bata na nagtitindain kundi upang tulungan ang kanyang lola na hindi kailanman lumiban sa klase, na nag-aral ng higit pa sa iba, na nagdadala ng maresponsibilidad na hindi dapat dalhin ng anumang bata at gumawa siya ng desisyon. Sasabihin ko sa kanya na maayos ang lahat, na si Mateo ay isang huwarang estudyante na walang dahilan para mag-alala. Naramdaman ni Mateo na muli siyang huminga. At ang pera? Tanong ni Carmen. Ibabasura ko. Hindi ako maaring tumanggap ng suhol kahit na ang masuhol na nakabalat kayo bilang kawanggawa. Tumayo si Susan. Paumanhin Mateo. Hinayaan kong tapan ngang pangangailangan ang aking pahuhusga. Naintindihan ko, sabi niya, ngunit may iba pang paraan. Tiningnan siyang lahat. Nag-iwan ang lolo kong pera upang tulungan ang iba, upang mapabuti ang buhay. Paano kung magbigay ako ng donasyon sa paralan? Walang kondisyon, dahil lamang ito ang tama. Nagbukas si Susan ng bibig isinara, na puno ngang luha ang kanyang nga mata. Iyan ay kahanga-hanga, ngunit kailangan itong maging anonymous, mabilis na dagdag ni Mang Tonyo. Kung malaman ni Don Ricardo na ginagamit ni Mateo ang kanyang para sa kapakinabangan ng publiko, lalong titindi ang kanyang pag-atake. Siyempre, tumango si Susan, magiging diskret ako. Nang hapong iyon sa bahay, dumating si Ricardo Reyes na may kayat na balita. Inilipat ni Don Ricardo ang petsa ng board meeting ng shareholders. Anunsyo niya, hindi na sa susunod na linggo, kundi sa susunod na araw. Ano? Naramdaman ni Mateo ang kaba. Kaya niya bang gawin iyon? Technical, At ginawa niya iyon dahil nalaman niyang nag-organisa tayo ng testimonya nga manggagawa. Gusto niyang bumoto bago pa natin may pakita ang mangga ito. Kaya talo tayo. Bumaksak si Carmen sa isang upuan. Hindi naman, ngumiti si Cardo. Dahil nakatanggap akong tawag mula sa isang gustong tumulong. Sino? Si Aling Elena, ang manager ng bangko. Naalala ni Mateo ang babae na naging saksi ng kanyang kahihiyan at tagumpay. Bakit niya gugustuhing tumulong? Dahil pinilit din siya ni Don Ricardo, paliwanag ni Cardo. Hiningi niya ang kumpidensyal na impormasyon tungkol sa iyong account. Tumanggi siya, nagbanta siyang isasara ang lahat ng corporate accounts niya sa bangko kung hindi siya makikipagtulungan. At ano ang ginawa niya? Iniulat niya kay Direktor Arturo at ngayon ay iniimbestigahan nila si Don Ricardo dahil sa illegal na pagtatangka na makakuha ng pribadong impormasyon sa pananalapi. Sumipol si Mang Tonyo. Iyan ay seryoso, napakaseryoso, ngunit hindi sapat upang pigilan ang pulong. Kailangan natin ng higit pa. Kinuha ni Cardo ang kanyang telepono. Kaya ko kinontak ang isang matandang kaibigan, isang investigative journalist. Matagal ko nang binibigyan siya ng impormasyon tungkol sa mga gawain ni Don Ricardo. Hindi pa sapat nun para ilathala. Hanggang ngayon, ano ang nagbago? Tanong ni Mateo. Binago mo ang iyong kuwento. Isang mapagpakumbabang bata na nagmamana ng yaman ng isang masipag na lolo na humaharap sa isang makapangyarihang negosyante upang protektahan ang mga mahihinang manggagawa. Ito ay ang perpektong kuwento. Ayoko maging sikat, sabi agad ni Mateo. Ayoko nga atensyon, hindi mo kailangan. Ang kuwento ay maaring isalaysay, nang hindi ganap na isisiwalat ang iyong pagkakakilanlan. Ngunit ang banta na paklalathala ay maring makpaurong kay Don Ricardo, o maring mas lalo pa siyang makalit, paliwanag ni Carmen. Lahat ay nanatiling tahimik. Ito ay isang panganib, pagamin ni Cardo. Ngunit ang manatiling tahimik ay panganib din. Nang gabing iyon, dumating si Aling Elena sa bahay na may isang kahon ng ma-file. Hindi ko dapat ginagawa ito, sabi niya habang pumapasok.
Maari akong mawalan ng trabaho na aking lisensya sa pagbabangko. Lahat. Kung gayon, bakit mo ginagawa? Tanong ni Mateo. Tiningnan siya ni Aling Elena ng may pagod na mga mata. Dahil 15 taon na ang nakalipas. Ako ay isang teller sa isang maliit na sangay. Nakamali ako. Isang tapat na pagkakamali. Ngunit ang nawawalang pera ay nagmula sa aking account. 4,000 nawala ako. Nagsisimulang makita ni Mateo ang pattern. Ang lolo ko. Ang iyong lolo ay nasa Pilanun. Narinig niya ang lahat. Nang tanggalin ako sa trabaho, hinintay niya ako sa labas. Binigyan niya akong pera. Sinabi niya na ito ay isang pautang. Nabayaran ko kapag kaya ko. Nagamitin ko ang karanasan para lumago. Isa pang buhay na naantik ni Gabriel Ramos. Hindi ko kailanman naibalik ang pera sa kanya. Namatay siya bago ko pa nagawa. Pinunasan ni Aling Elena ang isang luha, pero binigyan niya akong mas mahalaga. Binigyan niya akong ang pangalawang pagkakataon. Nag-aral ako. Naging manager ako at ngayon ay matutulungan ko ang kanyang apo. Binuksan niya ang kahon. Narito ang lahat ng financial transactions ni Don Ricardo sa aming bangko sa loob ng nakaraang 10 taon. Lahat ay legal, lahat ay nakarehistro. Ngunit may kwento itong sinasabi. Kinuha ni Cardo ang madokumento at sinimulang suriin ang maito. Lumaki ang kanyang magamata. Ito ay hindi ka panipaniwala. Mga paglilipat sa offshore accounts, mga bayad sa ghost companies. Hindi ito ilegal, ngunit moral na kaduda-duda. At mayroon pa, kinuha ni Aling Elena ang isa pang folder. 6 na buwan na ang nakakaraan, sinubukan ni Don Ricardo na bumili ng shares ng Progreso Industries sa pamamagitan ng isang intermediary upang itago na pinagsasama-sama niya ang kapangyarihan. Nilalabag iyan sa rules ng transparency ng shareholders, sabi ni Mang Tonyo. Eksakto, kung lalabas ito sa board meeting, makikita ng ibang shareholders na hindi siya mapagkatiwalaan. Naramdaman ni Mateo na umikot ang kanyang ulo. Ang lahat ng taong ito ay tumutulong dahil ang kanyang lolo ang unang tumulong sa kanila. Gaano karaming tao ang tinulungan ng lolo? Tanong niya ng malakas. Nakatinginan ang lahat. Hindi namin alam. Pag-amin ni Mang Tonyo. Hindi niya kailanman binibilang. Tumulong lang siya. Pero ngayon ay nagbabalik silang lahat. Sabi ni Cardo na may ngiti. Tulad ni isang tahimik na hukbo. Tumunog ang telepono ni Mang Tonyo. Hindi kilalang numero. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay baluktot. Malinaw na gumagamit na voice changer. May impormasyon ako tungkol kay Don Ricardo Montejo na kailangan ninyong marinig. Nagtense ang lahat. Sino ka? Tanong ni Mang Tonyo. Isang nagtrabaho para sa kanya. Isang nakakita ngang masyadong marami. Isang hindi na kayang manatiling tahimik. Bakit ka tumatawag ngayon? Dahil narinig ko ang tungkol sa isang bata na lumalaban sa kanya. At kung ang batang iyon ay may lakas ngang loob na harapin si Ricardo Montejo, kung gayon dapat ay mayroon din ako. Anong impormasyon ang mayroon ka? Hindi sa telepono. Makita tayo bukas na alas. 9 gram gabi sa lumang bodega sa Pantalan. Kami lang ni Mang Tonyo ang pumunta. Iyan ay parang bitag? Sabi ni Cardo. Maaring, tumango si Mang Tonyo. Pero paano kung hindi, masyadong mapanganib pagpupumilit ni Aling Elena. Tiningnan ni Mateo ang telepono. Iniisip ang kanyang lolo, ang lahat ng taong tinulungan niya, kung paano ang lahat ay bumabalik upang tulungan siya at kung mayroon pa. Isang tao na may mahalagang impormasyon. Pupunta ako, sabi ni Mateo sa wakas. Hindi. Sinubukan ni Carmen na pigilan siya. Kailangan kong gawin ito, Lola. Hindi kailanman natakot si Lolo na tumulong sa iba. Hindi ako maaring matakot ngayon. Kung gayon, sasama ako sa iyo, sabi ni Cardo. Ako rin, dagdag ni Aling Elena. Hindi. Pinigilan sila ni Mang Tonyo. Sinabi ng boses na kaming dalawa lang, kung marami tayo. Baka magpakita sila o mas masahol pa, baka matakot sila at mawawala ang pagkakataon. Kung gayon, pupunta ako na armado, sabi ni Cardo. Hindi. Tiningnan siya ni Mateo. Walang armas, walang karahasan. Hindi tayo tulad ni Don Ricardo. Ginagawa natin ng tama ang mabagay. Tiningnan siyang lahat na may pinahalong pagmamalaki at takot dahil sa sandaling iyon ay eksaktong si Gabriel ang dating ni Mateo at iyon ang pinakakinatatakutan nila. Dahil namatay si Gabriel bilang isang bayani at walang sinuman ang gustong maulit ang kasaysayan. Alas 8:40 gabi nang sumakay sina Mateo at Mang Tonyo sa lumang sasakyan ngang matanda. Nagpaalam si Carmen sa pinto na may yakap na tumagal ng masyadong matagal. Mag-ingat ka,
Apo, bulong niya, nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang mukha ang kanyang apo. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na pinirmahan ako ni Tonyo ng lahat ng papeles na iyon ilang linggo na ang nakakaraan. Kung hindi mo magagawa ang lahat ng ito ng legal. Narun, ang sagot na napakasimple na naghihintay lang sabihin. Pag-iingat iyon, Carmen, malumanay na sabi ni Mang Tonyo. Tinuruan ako ni Gabriel na laging maging handa. Babalik ako, Lola, pinapangako ko sa iyo. Ngunit habang papalayo ang sasakyan mula sa maliit na bahay, hindi sigurado si Mateo kung matutupad niya ang pangakong iyon. Ang daan patungo sa lumang pantalan ay mahaba, naging mas madilim, mas walang tao, mas nagbabanta ang makalye sa bawat kilometro. Kumikislap ang mailaong poste na parang makandila na malapit ng mamatay. Natatakot ka ba? Tanong ni Mang Tonyo, binabali ang katahimikan. Gustong maksinungaling ni Mateo. Gusto niyang sabihin na hindi, na ayos lang siya, na malakas siya tulad ng kanyang lolo, ngunit hindi niya kaya. Natatakot ako, pagamin niya, nanginginig ang kanyang boses. Mang Tonyo, paano kung bitak ito? Paano kung naghihintay si Don Ricardo sa amin? Paano kung naipit ang mga salita sa kanyang lalamunan? Dahil sa likod na lahat na paano kung na iyon? Mayroong isang mas malalim, mas madilim na takot. Paano kung hindi ito sapat? At kung sa kabilang ng lahat, hindi niya maprotektahan ang 2,000 pamilya na iyon? At kung biguin niya ang kanyang lolo? Mateo, tingnan mo ako. Pinahinto ni Mang Tonyo ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Lumiko ang bata. Kumikinang ang kanyang mata na may pinipigilang luha. Natakot din si Gabriel, maraming beses. Nang araw na inialok niya ang kanyang unang pera sa mga mamumuhunang iyon na pinagtawanan siya, nanginginig siya. Nang araw na iniligtas niya ang manggagawang iyon at namatay habang ginagawa, natakot din siya. Pero, alam mo ba kung ano ang ginawa niya sa takot na iyon? Ano? Ginawa niya itong panggatong. Ipinaalala sa kanya ng takot na mahalaga ang kanyang ginagawa, na ang bagay na mahalaga ay laging nakakatakot. Pinunasan ni Mateo ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. At kung mabigo ako, kung gayon ay mabibigo ka na sinubukan na libu-libong beses na mas marangal kaysa sa hindi kailanman sinubukan, umandar muli ang sasakyan. Ngunit may kung anong nagbago sa dibdib ni Mateo. Hindi nawala ang takot, kundi hindi na lang ito ang kumokontrol sa kanya. Ang lumang pantalan ay isang sementeryo ng ma-industrial na pangarap. Ang makalawang na bodega ay nakatayo na parang bumagsak na mga higante. Ang amoyng asin at pag-abandona ay pumupuno sa hangin. Ang bodega numero 7 ay nasa dulong daungan. Ang metal nitong pinto ay nakabitin sa sirang bisagra. Lumiliha ng anino na tila gumagalaw na may sariling buhay. Maaga tayo. Tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang relo. 10 minuto. Nagpark sila ng medyo malayo. Mula doon, makikita nila ang pasukan ng bodega ng hindi madaling makita. Humaba ang minuto na parang kuhol. 8:50. 8:55. Alas, 9 eksakto. Isang figura ang lumabas mula sa anino ng bodega. Hindi mula sa labas. Nandito na ito sa loob naghihintay. Oras na, sabi ni Mang Tonyo. Bumaba sila sa kotse. Bawat hakbang patungo sa bodega ay umalingaw-ngaw sa mamasa-masang semento. Naririnig ni Mateo ang sarili niyang puso na bumibilis ng husto na akala niya ay bubunyag nito ang kanyang presensya sa malalayong lugar. Ang figura sa loob ng bodega ay naging nakikita nang lumapit sila. Ito ay isang lalaking nasa edad na. Ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan na sombrero at nakataas na kwelyo ng kanyang jacket. Dumating kayo, sabi niya. Ang kanyang boseng gayon ay walang distorsyon. Mukhang pagod. Sirang-sira. Nandito kami, sagot ni Mang Tonyo. Ngayon ay magpakita ka. Nakalinlangan ang lalaki. Pagkatapos ay dahan-dahang inalis ang kanyang sombrero. Huminga ng malalim si Mang Tonyo. Luis Santos. Si Luis Santos ay naging pangunahing accountant ni Don Ricardo sa halos isang dekada. Nakilala siya ni Mateo sa malarawan sa business magazine. Laging nasa tabi ni Don Ricardo sa corporate event. Nakangiti, epektibo, tapat. Ngunit ang lalaking nasa harap nila ay hindi kamuha ng larawang iyon. May malalim siyang eyebags. Nanginginig ang kanyang makamay. Pumayat siya. Hindi ko karapat-dapat na dumating kayo, sabi ni Luis. Nanginginig ang kanyang boses. Wala akong karapat-dapat, maliban sa kaparusahan. Bakit ka nandito? Tanong ni Mateo. Bakit ngayon? Bumaksak si Luis sa isang bulok na kahon. Dahil hindi ko na kayang mabuhay na may ganito. Dahil sa loop ng maraming taon, tinulungan ko si Richardo Montejo na sirain ang mabuhay, magnakaw, manloko.
Lahat ay legal, lahat ay nasa loob kamanga, limitasyon kama batas. Ngunit sa moral ay isang halimaw. Ano ang ginawa mo eksakto? Maingat na lumapit si Mang Tonyo. Lahat, tumawa si Luis ng walang tuwa. Naglilipat akong pera sa offshore accounts para makaiwas sa buwis. Gumagawa akong ghost companies para itago ang tunay na pagmamay-ari ng shares. Minamanipula ko ang accounting records para bigyang katwiran ang mass layoffs. Kinuha niya ang isang USB mula sa kanyang bulsa. Narito ang lahat, 10 taon na tax fraud, evasion, manipulasyon. Wala sama ito ang magdadala sa kanya sa kulungan. Masyado siyang matalino para doon. Ngunit sisirain nito ang kanyang reputasyon at kung walang reputasyon, hindi kailanman boboto ang ibang shareholders sa kanya. Tiningnan ni Mateo ang maliit na device na parang ito ay isang bomba. Bakit mo kami binibigyan nito? Ano ang makukuha mo? Wala. Tiningnan siya ni Luis na may basa ng mga mata. Nagsimula na akong magresign. Binantaan ako ni Ricardo. Sabi niya kung magsalita ako, sisirain niya ang aking pamilya at marahil ay gagawin niya. Pero Diyos may papakita ko ang sarili ko sa salamin muli. Kilala mo ba ang lolo ko? Biglang tanong ni Mateo. Umiling si Luis. Hindi personally, pero pinag-uusapan siya ni Ricardo. May galit, may inggit. Sabi niya si Gabriel Ramos ay isang hipokrito na nagpapanggap na santo habang naglalaro ng parehong larong lahat. Pero nag-imbestiga ako. Binasa ko ang bawat transaksyon na ginawa ni Gabriel at alam mo bang natuklasan ko na bawat piso na kinita niya ay malinis na kinita. Bawat investment ay transparent. Bawat deal ay tapat. Siya ay kabaliktaran ni Ricardo sa lahat ng aspeto. Pinunasan ni Luis ang luha at nang malaman kong lumalaban ang kanyang apo kay Ricardo. Alam kong kailangan kong gumawang isang magandang bagay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mayroon pa ba kayong kailangan malaman? Tumayo si Luis. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay nagmamadali. May plano si Ricardo para bukas para sa meeting. Alam namin, sabi ni Mang Tonyo. Ipo-propose niya ang pagtanggal ng Labor Protection Clause. Hindi lang iyon, umiling si Luis. Magpapakita siya ng isang pekeng financial evaluation. Sasabihin niyang nasa krisis ang mga kumpanya dahil sa klause na kung hindi ito tanggalin, makakaroon pa rin ngang mas layoffs. Gagawin niya itong tila ang pagtanggal nito ang mas maliit na kasamaan. Naramdaman ni Mateo na gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mapaa at maniniwala ang mga shareholders sa kanya. Magiging kapani-paniwala ang mga numero. Inihanda ko ang mga ito bago ako mag-resign. Ibinaba ni Luis ang kanyang tingin sa kahihiyan. Minanipula ko ang mga projections. Pinalaki ko ang mga pagkalugi. Pinaliit ko ang mga kita. Lahat para bigyang katwiran ang pagtanggal ng probisyon. Pero iyan ay fraud accounting. Pero salita ko laban sa isang imperyo nga abogado. Inabot ni Luis ang USB. Kaya kailangan mo ito. Ang original na mga file ay narito. Ang totoong numero ay nagpapatunay na ang magkumpanya ay kumikita, na ang provision ay hindi nagiging sanhing anumang krisis. Kinuha ni Mang Tonyo ang device na may nanginginik na makamay. Sigurado ka ba rito, Luis? Kapag ginamit natin ito, wala nang balikan para sa iyo. Wala nang balikan sa anumang paraan, malungkot na ngumiti. Umalis na ang pamilya ko. Iniwan ako ang asawa ko nang makresign ako. Sabi niya duwag ako. At tama siya, duwag ako sa loob ng 10 taon. Ngayon sa wakas, makapagiging matapang ako kahit isang beses. Iyon ang nangyari. Pinigilan ni Mateo ang lahat ng iyon buong gabi, buong linggo mula nang pumasok siya sa bangko at nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Nasira siya. Hindi sa tahimik na pahigbi, hindi sa marangal na luha. Ganap siyang nasira. Lumuhod sa maruming sahig ng bodega at umiyak na parang batang siya. Ang batang nagtitinda ng kendi sa lansangan, ang batang nagbibilang ng barya upang bumili ng tinapay, ang batang hindi kailanman humingi nito. Hindi ko kaya, higbi niya, hindi ko kaya ito. Bata pa lang ako, bakit iniwan ito sa aking lolo? Bakit ako? Lumuhod si Mang Tonyo sa tabi niya. Niyakap siya habang umiyak. Dahil ikaw lang ang makakagawa nito, bata. Ikaw lang ang may sapat na puso. 11 taong gulang pa lang ako. Sigaw ni Mateo sa gitnang luha. Dapat ay naglalaro ako, nag-aaral, nagiging bata, hindi nakikipaglaban sa mga milyonaryo, hindi nagdadalang kinabukasan ng 2,000 pamilya. Ang lahat ng panggigipit, lahat ng takot, lahat ng responsibilidad na kanyang pinasan ay sumabog na parang nasirang dam. Tahimik na pinagmamasdan ni Luis ang kanyang sariling luha na umagos.
Paumanhin, sabi niya sa wakas. Pasensya na kailangan ng isang bata na linisin ang gulo na nilikha ng mga matatanda tulad ko. Umiyak si Mateo hanggang sa wala ng luha, hanggang sa nanatili na lang ang nanginginig na kawalan ng lahat ng sakit na pinigilan. Nang sa wakas ay makapagsalita, ang kanyang boses ay halos bulong. Naniniwala ka ba talagang mananalo ako? Tiningnan siya ni Mang Tonyo sa mata. Naniniwala akong pinili ka ang iyong lolo dahil nakita niya sa iyo ang isang bagay na hindi mo pa nakikita. Nakita niya ang uring lalaki na magiging ka at ang lalaking iyon ay hindi sumusuko. Pero ngayon bata pa lang ako at natatakot. Ang pinakadakilang bayani ay laging nagsisimula bilang natatakot na mga bata, sabi ni Luis. Ang pagkakaiba ay ipinagpatuloy nila sa kabilang ang takot. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Nanginginig ang kanyang binti. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng luha at dumi. Ngunit mayroong kakaiba sa kanyang mata. Hindi na siya ang bata na pumasok sa bangko na naghahanap ng balanse. Siya ang apo ni Gabriel Ramos at iyon ay may ibig sabihin. Balik sa sasakyan, ikinabit ni Mang Tonyo ang USB sa kanyang laptop. Ang file ay nagbukas isa-isa. Magataon ng ebidensya, dokumento, email, transaksyon. Ito ay isang nuclear bomb. Sa pamamagitan nito, hindi lang natin ililigtas ang probisyon, sabi ni Mang Tonyo. Sisirain natin ang anumang kredibilidad na mayroon si Don Ricardo. Sapat na ba iyan? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin mula sa pag-iyak. Higit pa sa sapat. Tumuno ang telepono ni Mang Tonyo. Si Cardo ito. May balita kayo? Tanong niya na sabik. Balita? Hindi. Mayroon tayong arsenal. Ngumiti si Mang Tonyo. Kausapin mo ang lahat bukas. Si Aling Elena, si Direktor Arturo, ang mamanggagawa na nakontak mo at ihanda mo ang media. Ito ay magiging makasaysayan. Nang ibaba niya ang telepono, tiningnan niya si Mateo. Ito ay magiging ipagmamalaki ng iyong lolo. Naisip ni Mateo si Gabriel, ang lalaking hindi niya kailanman nakilala, ngunit minahal siya ng walang pasubali. Ang lalaking namatay habang nagliligtas ng isa pa. Ang lalaking nagtayo ng isang imperyo ng tahimik upang protektahan lamang ang mahihina. Sana, sabi niya sa wakas. Pero kahit hindi ako, susubukan ko ng buong lakas. Nang gabing iyon, walang sinuman sa kanilang dalawa ang natulog. Sinuri nila ang bawat dokumento, inihanda ang bawat argumento, inayos ang bawat ebidensya. Sa madaling araw, nahanda si Carmen ng kape at pandesal. Nanginginig ang kanyang makamay habang nahahanda. Naging lalaki ang anak ko sa loob ng isang linggo. Sabi niya na may luha sa kanyang malabong mamata. Ang lolo mo ay magiging hindi niya natapos. Niyakap lang niya si Mateo at umiyak. Dumating si Cardo bago sumikat ang araw kasama si Aling Elena at Direktor Arturo. Nandiyan ang media, ulat ni Cardo. 3 news channel, 2 pangunahing pahayagan. Ito ay magiging pampubliko. Mabuti, sabi ni Mateo. Hayaan mong makita ng buong mundo kung sino talaga si Ricardo Montejo. Inilagay ni Aling Elena ang madokumento ng bangko sa mesa. Mayroon din ako nito. Ma-transfers na ginawa niya ngayong linggo. Sinubukan niyang ilipat ang mga pondo upang magmukhang mas solvente bago ang meeting. Ito ay market manipulation. Nagiging desperado siya. Obserbasyon ni Direktor Arturo. Ang isang desperadong lalaki ay mapanganib. Alam ko, tumingin si Mateo sa bintana. Nagsisimula ng sumikat ang araw, pero ang isang bata na walang mawawala ay mas mapanganib pa. Ngumiti si Mang Tonyo. Narun. Ang apoy ni Gabriel na nagliliyap sa kanyang apo. Alas 7 ng umaga, tumunog ang telepono ni Mateo. Hindi kilalang numero. Sinagot niya sa loudspeaker. O, ang boses ni Don Ricardo ay malamig na parang yelo. Huling pagkakataon, bata, umurong ka sa pulong. Ibenta mo ang Masyares. Idodoble ko ang alok, 30 milyong piso. Ngayon, agad. Lahat sa silid ay nakatingin kay Mateo. Ang bata na ilang araw na ang nakalipas ay gusto lang makita ang kanyang balanse upang tulungan ang kanyang lola. Ang bata na umiyak sa takot sa isang abandonadong bodega. Ang bata na nagdadala ng bigat ng 2,000 pamilya sa kanyang balikat. Huminga siya ng malalim. Don Ricardo, may isang bagay kayong kailangan maunawaan tungkol sa aking lolo. Hindi siya sumuko ng pagtawanan siya. Hindi siya tumakas ng dumating ang paghihirap. At ako ang kanyang apo. Iyan ay hindi. Iyan ay hindi. Ngayon, bukas at magpakailanman, maihpit na kinuyom ni Mateo ang kanyang kamao. Makita tayo sa board meeting at hayaang manalo ang pinakamahusay. Oo bata, tumawa si Don Ricardo. Nanalo na ako,
hindi mo lang paalam, at ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan sa silid ay tensyonado. Ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin doon? Tanong ni Aling Elena. Hindi mahalaga, sabi ni Mateo, kahit pamuling bumilis ang tibok ng kanyang puso, dahil mayroon din kaming masorpresa. Inilagay ni Mang Tonyo ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Oras na, tumayo si Mateo. Inayos ang kanyang damit. Tiningnan ang bawat tao sa silid na iyon. Mga taong hinawakan ni Gabriel. Mga taong ngayon ay nagpoprotekta sa kanya. Mananalo tayo dito, sabi niya. Para sa lolo, para sa lahat ng taong tinulungan niya, para sa lahat ng nangangailangan pa rin ng tulong. At habang lumalabas sila sa maliit na bahay patungo sa board meeting na magpapasya sa lahat, naramdaman ni Mateo ang isang bagay. Hindi ito kawalan ng takot, ito ay isang bagay na mas makapangyarihan, ito ay layunin. At sa pamamagitan nito ay kaya niyang ilipat ang mga bundok o kahit papaano ay talunin ang isang mayabang na milyonaryo. Ang huling digmaan ay magsisimula na at handa na si Mateo. Ang boardroom ng Progreso Industries ay parang isang Roman Colosseum. Magkakaparehong hanay ng mga upuan ang nakaharap sa isang mahabang mesa kung saan upo ang mapangunahing shareholders. Nakaposisyon na ang mga kamera ng balita. Nagbubulungan ang mga mamahayag, ang hangin ay nanginginig sa pag-asa. Nakaupo na si Don Ricardo Montejo sa kanyang lugar, napapalibutan NG5 ang abogado. Impekto ang kanyang suite. Kumpiyansa ang kanyang hiti. Nang pumasok si Mateo kasama sina Mang Tonyo, Cardo at Aling Elena, lumawak ang ngiting iyon. Dumating na ang ating maliit na shareholder, sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. Akala ko ay mag-iba ang isip mo. Direktang lumakat si Mateo patungo sa kanyang upuan. Hindi siya sumagot, ang kanyang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Dumating ang mamenor na shareholders, 18 katao na kumakatawan sa natitirang 25%. Nerbiyosong mamuha, mapanuring mamata. Alam nila na ngayon ang kanilang boto ay magpapasya sa kapalaran ng libu-libo. Si Direktor Arturo, bilang neutral na kinatawan ng bangko, ang magsisilbing moderator. Sinimulan natin ang extraordinary meeting ng mga shareholders. Inanunsyo ang paksa para sa botohan. Pagtanggal sa probisyon ng proteksyon sa paggawa na ipinatupad ni Gabriel Ramos. Isang bulungan ang umalingaw-naw sa silid. Tumayo si Don Ricardo na may sinadyang kagandahan. Mga ginang at ginoo, alam nating lahat ang kasalukuyang krisis sa ekonomiya. Ang nga kumpanya ay kailangang umangkop o mamatay. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ang probisyon na ipinatupad ni Gabriel Ramos ay marangal nung panahong iyon, ngunit ngayon ay hindi na kayang panatilihin. Gumawa siya ng senyas. Inilabas ngang isa sa kanyang mga assistant ang mga graph sa screen. Tulad ng makikita ninyo, ang ating kita ay bumagsak ng 18% sa nakaraang quarter. Ang gastos sa paggawa ay kumakatawan sa 70% ating mga gastos. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailangan nating isara ang 2 planta. Tanggalin sa trabaho ang 500 katao. Nagbulungan ang mamenor na shareholders na may pag-aalala. Kaya't iminumungkahi kong alisin ang probisyon hindi dahil sa kasakiman, kundi para sa kaligtasan. Ito ay upang iligtas ang 800 trabaho sa kapinsalaan ng pagbabawas ng benepisyo ng 100. Isang malupit na matematika, ngunit kinakailangan. Umupo siya. Ilang shareholders ang tumango. Ang mga numero ay tila hindi mapapabulaanan. Tiningnan ni Direktor Arturo si Mateo. Nais mo bang sumagot? Tumayo si Mateo. Nanginginig ang kanyang mabinti. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Ang makamera ay nagre-record. Ang bigat ng mundo ay nasa balikat ng isang bata. Ang manumerong iyon ay kasinungalingan. Sabi lang ni Don Ricardo na tumatawa. Paumanhin, kasinungalingan. Ulit ni Mateo ng mas malakas. Minanipula, gawa-gawa, fraud accounting. Iyan ay isang seryosong akusasyon. Tumayo ang isa sa mga abogado. Ito ay. Kinuha ni Mateo ang USB na ibinigay sa kanila ni Luis. Kaya mayroon akong ebidensya. Ikinabit ni Cardo ang device sa projector. Nagsimulang lumabas ang mga file. Ito ang totoong numero ng Progreso Industries. Paliwanag niya, hindi pagbagsak ng 18%, kundi paglago ng 12%. Walang krisis. Record-breaking na kita. Namutla si Don Ricardo. Saan mo nakuha iyan? Mula sa iyong accountant. Direktang tiningnan ni Mateo ang kanyang amata. Luis Santos, ang taong nagmanupula. NG me aleja, numero para sa iyo. Salub NG, 10 taon.
ang taong hindi na kayang mamuhay na may kasinungalingan. Tinanggal si Luis dahil sa kawalang kakayahan, mabilis na putol ni Don Ricardo. May samangang loop siya, nahihiganti. Kaya, ang ma-email na ito ay peka din, tumayo si Aling Elena, ipinapakita ang mga komunikasyon. Dito mo siya partikular na inutusan na palakihin ang pagkalugi, paliitin ang kita, lahat ay may petsa at digital signature. Ang katahimikan ay lubusan. At ang mga paggalaw na ito sa offshore accounts, patuloy ni Director Arturo na sinusuri ang mga file. Tax evasion, pagtatago ng assets, market manipulation. Biglang tumayo si Don Ricardo. Ito ay isang conspiracy. Isang inggit na bata at ang kanyang nga papet na sumusubok nga papet, binasak ng boses ang hangin na parang kutsilyo. Lahat ay bumaling. Pumasok si Carmen Ramos sa silid na nakasandal sa braso ni Mang Nestor, ang security guard ng bangko. Ako si Carmen Ramos, sabi niya sa nanginginih ngunit matatag na boses. Balongang anak ni Gabriel Ramos, lola ni Mateo. Tiningnan siya ni Don Ricardo nang may pahamak. Ginang, ito ay isang corporate meeting, hindi isang pampamilyang drama. Tama ka, humakbang si Carmen. Hindi ito pampamilyang drama, ito ay hustisya. Kinuha niya ang mapapeles mula sa kanyang bag. Ilang linggo na ang nakalipas. Inalok ako ng libreng operasyon sa aking mamata mula sa Montejo Foundation. Tinanggihan ko ang alok dahil alam kong ito ay suhol. Ito ay tunay na kawanggawa. Protesta ni Don Ricardo. Tulad ng inyong donasyon sa paralan ng apo ko, malungkot na ngumiti si Carmen. Ang dumating na may kondisyon na i-report siya sa social services. Mayroon akong ma-recording. Voluntaryong ibinigay ngang principal. Tiningnan ni Mateo ang kanyang lola ng may pahanga. Hindi niya alam na nakuha niya iyon. Hindi ka lumalaban sa mega numero, Don Ricardo, patuloy ni Carmen. Lumalaban ka sa takot, sa blackmail, sa manipulasyon. Ang aking biyanan, si Gabriel Ramos, ay lumaban ng may katapatan, sa paggawa, sa pagmamahal at sa huli ang pagmamahal ay laging nananalo. Binalingan niya ang nga menor na shareholders. Bawat isa sa inyo ay narito dahil tinulungan kayo ni Gabriel. Sa isang pagkakataon, namuhunan siya ng walang iba pang gagawa. Naniniwala siya sa mga proyekto na tinanggihan ng iba. Binigyan niya kayo ng mga oportunidad. Ilang shareholders ang nagbabang tingin. Totoo yun. At ngayon hinihiling sa inyo ng kanyang apo na parangalan ang alaalang iyon na protektahan ang nga manggagawa tulad ng gugustuhin ni Gabriel. Hindi dahil sa sentimentalismo, kundi dahil sa prinsipyo. Bumalik si Carmen sa kanyang upuan, ngunit hindi bago halikan ang ni Mateo. May luha sa matang ang bata. Ang kanyang lola, ang kanyang marupo na lola, ay naging isang leon. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Gumuho ang lahat, ngunit mayroon siyang huling baraha. Napaka-sentimental, sabi niya sa nakalalason na boses. Pero may isang bagay na wala sa inyo ang nakakaalam. Gumawa siya ng senyas. Isa pa sa kanyang na abogado ang nag-project ng madokumento. May mga utang pa si Gabriel Ramos, personal na pautang na ibinigay niya sa mga manggagawa at hindi kailanman nabayaran, abot sa 4 milyong piso. Bilang tagapagmana, kailangang bayaran ito ni Mateo. Nagtense si Mang Tonyo at Casual, patuloy ni Don Ricardo na may ngiting matagumpay. Binili ko ang lahat ng mga utang na iyon, pinagsama-sama ko at ngayon ay pinapatupad ko na. May utang sa akin si Mateo ng 4 milyon ngayon. O kailangan kong kumpiskahin ang kanyang shares upang bayaran ang utang. Umalis ang hangin sa silid. Iyan ay legal. Bulong ngang isasama shareholders. Kumpleto. Nakrus ng braso si Don Ricardo. Kaya, maliit na Mateo, ikaw ang magpasya. Ipagbibili mo ba sa akin ang shares ng kusang loob sa halagang 30 milyon o kukunin ko ang ito sa pamamagitan ng foreclosure upang bayaran ang 4 milyong utang? Ikaw ang pumili, ang katahimikan ay napakalalim. Tiningnan ni Mateo ang dokumento. Totoo ang ito. Ang kanyang lolo ay nagpahiram ng prasam nga nangangailangan. Hindi niya kailanman inasahan na mababayaran siya at ngayon iyon ay naging sandata laban sa kanyang apo. Mayroon kang 5 minuto upang magpasya, sabi ni Don Ricardo habang tinitingnan ang kanyang relo ng may kasiyahan. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mata. Inisip ang kanyang lolo, ang lahat ng taong tinulungan niya, kung paano ang pagmamahal na iyon ay bumabalik ngayon na parang hukbo. At pagkatapos ay naunawaan niya, binuksan niya ang kanyang mata at ngumiti. Hindi mo kailangang kumpiskahin ang anuman, Don Ricardo. Paumanhin,
nabayaran na ang maautang na iyon. Kumurap si Don Ricardo ng naguguluhan. Tumayo si Cardo. 3 araw na ang nakakaraan. Nang malaman namin ang planong ito, kinontak namin ang bawat taong may utang kay Gabriel. Inalok namin silang ang isang opsyon. Kung kaya nilang magbayad kahit bahagi, gawin nila. Kung hindi nila kaya, kami ang magbabayad ng utang para sa kanila. Alam niyo ba kung anong nangyari? Patuloy ni Aling Elena. Bawat tao, bawat isa, ay nagpilit na magbayad. Ang ilan ay nagbenta ng mga bagay. Ang iba ay humiram sa mga kamag-anak. Nag-ipon ng praang manggagawa sa pagitan ng lahat. Ipinroject ni Direktor Arturo ang mabagong dokumento. Sa loob ng 72 oras, nakalikom ng 3,900,000 piso. Ang natitirang 0 piso ay tinustusan, nag-aisang, anonymous na donasyon. Kanino? Tanong ni Don Ricardo. Nangingini ang boses. Mula sa akin, sabi ng isang boses mula sa pasukan. Lahat ay bumaling. Si Luis Santos ay nasa pinto. Ipinagbili ko ang aking bahay, ang aking kotse. Lahat at binayaran ang 100,000 na nawawala. Iyan ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos ng taon ng pagtulong na sirain ang itinayo ni Gabriel. Nanginginig si Don Ricardo. Ito ay hustisya, kumpleto ni Mateo. Ito ay. Tumayo si Direktor Arturo. Wala ng argumento. Oras na para bumoto. Pagtanggal ng probisyon ng proteksyon sa paggawa. Ang mapabor. Itaas ang kamay. Tinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Tiningnan niya ang ma-menor na shareholders. Walang iba pang nagtaas ng kamay. Wala ni isang tao. Ang matutol, itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at isa-isa. Ginawa rin ng lahat ng iba pang shareholders ang pareho. 18 kamay, plus si Cardo, plus si Aling Elena, plus si Carmen mula sa kanyang upuan. Ang motion ay tinanggihan ng buong pagkakaisa. Anunsyo ni Direktor Arturo. Mananatili ang probisyon ngang proteksyon sa paggawa. Sumabo ang palakpakan. Hindi lang mula sa mga naroron. Bumukas ang mapinto at 2 ng mga manggagawa na naghihintay sa labas ang pumasok na pumapalakpa, umiyak, nakakayakapan. Tiningnan ni Don Ricardo ang eksena na may gulong mukha. Ganap siyang natalo. Mayroon pa, sabi ni Direktor Arturo. Dahil sa mga ebidensya ng pandaraya na ipinakita ngayon, pinapalamig ng bangko ang lahat ng corporate accounts ni Don Ricardo Montejo hanggang sa magkaroon ng kumpultong investigasyon. At ang Fiscal Council ay naabisuhan na dagdag ni Aling Elena tungkol sa tax evasion at alam na ang media ang buong kuwento. Itinuro ni Cardo ang mamamahayag. Bukas, malalaman ng buong bansa kung anong uri talaga siyang tao. Tiningnan ni Don Ricardo si Mateo, hindi na may pagmamatas kundi may mas masahol, may takot. Sinira mo ang buhay ko, bata. Lumapit si Mateo. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya natatakot. Hindi. Sinira mo ang sarili mong buhay nang magpasya kang mas mahalaga ang pera kaysa sa mga tao. Iba ang itinuro sa akin ng lolo ko. Itinuro niya sa akin na ang tunay na tagumpay ay sinusukat sa kung gaano karaming buhay ang pinabuti mo, hindi sa kung gaano karaming pera ang naipon mo. Magagandang salita, dura ni Don Ricardo. Tingnan natin kung gaano katagal ang tatagal sa totoong mundo. Tumagal na itong 70 taon sa lolo ko, sagot ni Mateo. At tatagal pa ang 70 taon sa akin. Umalis si Don Ricardo sa silit na sinundan ng kanyang abogado. Talo, pinahiya, naisa. Ngunit hindi naramdaman ni Mateo ang kagalakan dahil doon, kalungkutan lang ang naramdaman niya sa pagkakita sa kung ano ang ginagawa ng sakiman sa mga kaluluwa. Ang maliit na parka ay ganap na naayos, mga bagong bangko, mga palaruan ng bata, mga puno na itinanim at sa gitna ay isang tansong plaka, Gabriel Ramos Park, bilang parangal sa isang lalaking naktayo ng nga imperyo, ngunit hindi kailanman nakalimutan ang kanyang pagkatao. Ang kanyang legasya ay nabubuhay sa bawat buhay na kanyang hinawakan. Binasa ni Mateo ang plaka sa ika-100 beses. Sa kanyang tabi, nakatingin si Carmen na may bagong mamata na hindi na malabo. Ang operasyon ay naging matagumpay. Nakikita ko na, apo, sabi niya, luha sa kanyang malinaw na mamata. Nakikita ko ang mga kulay, ang mga bulaklak, ang iyong mukha. Nagyakapan sila. Lumapit si Cardo na may mga dokumento. Iniulat na mga kumpanya ang pinakamalaking kita sa loob ng 5 taon. Masaya ang mga manggagawa. Mataas ang productivity at lahat dahil sa pagpapanatili ng probisyon. Hindi dahil sa akin, sabi ni Mateo. Dahil sa lolo, dahil sa inyong dalawa. Pagtatama ni Aling Elena na nakasama rin. Itinanim ni Gabriel ang puno, ikaw ang nakprotekta. Dumating si Luis Santos na nakasuot ng simpleng damit,
ngunit tahimik ang kanyang mukha. Nakahanap ako ng trabaho, anunsyo niya, hindi ka akit-akit, accountant sa isang maliit na kumpanya ng pamilya, ngunit ito ay tapat at makatulog ako sa gabi. Natutuwa ako, nakipakamay si Mateo. Dumating si Principal Susan de la Cruz kasama ang isang grupo ng mga estudyante. Gustong makilala ng mga bata ang anonymous na benefactor na nagbigay ng 100,000 piso sa paralan. Walang anonymous na benefactor dito, sabi ni Mateo habang kumindat. Isang magandang parke lang na pwedeng ay enjoying lahat. Nagtakbuhan ang mga bata sa mapalaruan. Pumupuno ang kanilang matawa sa hangin. Si Mang Nestor, ang guwardiya, ay nagmamasid mula sa malayo na may mapagmataas na ang ngiti. Umupo si Mang Tonyo sa isang bangko sa tabi ni Carmen. Nagawa natin, matandang kaibigan, bulong niya habang nakatingin sa langit. Ang iyong apo ay lahat ng iyong inaasahan at higit pa. Nang gabing iyon, sa maliit na bahay na hindi tinanggihan ni Mateo, sa kabilang ang kakayahang bumili ng mansyon, binuksan niya ang huling sobre na ibinigay sa kanya ni Mang Tonyo. Ibinigay sa akin ni Gabriel ito upang ibigay sa iyo kapag natapos na ang lahat, paliwanag ng matanda. Sabi niya ay malalaman mo kung kailan ang tamang oras. Binuksan ni Mateo ang sobre na may nangingini na makamay. Sa loob ay may isang liham, ngunit mayroon ding lumang litrato. Si Gabriel na bata pa at karga ang isang sanggol. Sa likuran, isang petsa at isang tala. Mateo, isang araw, ang aking dahilan upang bumuong ang mas magandang bukas. Ang liham ay nagsasabi, mahal kong apo, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nakaligtas ka sa bagyo, na hinarap mo ang malobo at hindi mo hinayaang lapain kanila. Ipinagmamalaki kita sa paraang hindi kayang ipahayag ng mga salita, ngunit gusto kong malaman mo ang isang mahalagang bagay. Hindi ko iniwan ang perang iyon para yumaman ka, mayaman ka na, mayaman sa pagkatao, sa kabaitan, sa pagmamahal. Iniwan ko ito sa iyo bilang kasangkapan. Isang kasangkapan upang buuin ang mundo na ating pinapangarap, ngunit hindi natapos ang aking henerasyon. Bawat piso na kikitain mo, gamitin mo upang itaas ang iba. Bawat tagumpay na makakamit mo, ibahagi mo sa mga tumulong sa iyo. Bawat oras na maramdaman mong nag-iisa o natatakot ka, tandaan, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Ang iyong ama ay kasama mo. Lahat ng iyong minahal at nagmahal sa iyo ay kasama mo. Ang tunay na legasiya ay hindi sinusukat sa pera. Ito ay sinusukat sa mga ngiti, sa luha ng kagalakan, sa mga bata na maaring maglaro sa mga ligtas na parke, sa mga pamilya na maaring matulog ng walang takot na mawalan ng kabuhayan. Ikaw ang aking legasiya, Mateo, at perpekto ka na. Sa lahat ng aking pagmamahal, ang iyong lolo, Gabriel. P.S. Sabihin mo sa iyong lola na palagi ko siyang hinahangaan, na pinalaki niya ang pinakamabuting anak at ngayon ay pinalaki niya ang pinakamabuting apo, na ang susunod na henerasyon ay nasa mabuting kamay. Umiyak si Mateo, ngunit iba ang maluhang ito. Ang ito ay luhang kapayapaan, ng pagsasara, ng pagmamahal na lumalampas sa kamatayan. Niyakap siya ni Carmen. Inilagay ni Mang Tonyo ang kanyang kamay sa kanyang balikat, at sa isang lugar, sa kabila ng panahon at espasyo, ngumiti si Gabriel Ramos. 10 taon na ang lumipas. Isang 8 taong gulang na bata ang nagtitinda ang kandi sa kanto. Luma ang kanyang damit, ngunit malinis. Ang kanyang mata ay kumikinang sa determinasyon. Isang 21 taong gulang na binata ang huminto sa harap niya. Magkano ang maiyan? Isa-isa po sir. Binilingang binata ang buong kahon. Ano ang plano mong gawin sa perang iyan? Tutulungan ko po ang nanay ko. May sakit po siya. Ngumiti ang binata. Kinuha niya ang isang card mula sa kanyang pitaka. Kunin mo, tawagan mo ang numerong ito bukas. Mayroon akong programa ng scholarship para sa mga batang nagtatrabaho. Tutulungan ka namin sa eskwela at sa nanay mo. Kinuhang bata ang card na may pagkahindi makapaniwala. Bakit niyo po ako tinutulungan? Dahil may tumulong sa akin minsan at itinuro niya sa akin na ang pagmamahal ay lumalaki kapag ibinabahagi mo. Umalis ang binata. Sa kanyang pitaka, isang lumang litratong isang lalaki na hindi niya kailanman nakilala, ngunit minahal siya ng walang pasubali. Naglalakad si Mateo Ramos sa mga lansangan kung saan siya minsan ay nagtitinda ng kendi, ngunit ngayon ay hindi na siya nagtitinda ng kendi. Nagtatanim siya ng pag-asa at ang ani ay magiging walang hanggan. Ang mga kumpanya na itinayo ni Gabriel ay umunlad sa ilalim nega direksyon ni Mateo. Ang Ramos Foundation ay nagbigay ng 1,000 scholarship taon-taon sa mga batang nagtatrabaho. Si Carmen,
na may malinaw at kumikinang na mga mata, ay personal na bumibisita sa bawat kaso. Sinisiguradong walang bata ang dadaan sa pinagdaanan ni Mateo. Si Mang Tonyo Villarreal, ni titaong gulang na nunit may di masira na espiritu, ay nagbibigay ng mga lecture sa mga paralan, nagkukuwento tungkol kay Gabriel. Ang tunay na tagumpay, palagi niyang sinasabi, ay hindi sinusukat sa mga bank account, ito ay sinusukat sa mga buhay na nabago. Si Don Ricardo Montejo ay kinasuhan dahil sa tax evasion at fraud. Nawala ang kanyang imperyo, nawala ang kanyang reputasyon, nawala ang lahat. Sa isang pagbabago na ikinagulat ng marami, inalok siya ni Mateo ng isang mapagpakumbabang trabaho sa isa sa mga bodega ng kumpanya. Naniniwala ang lolo ko sa pangalawang pagkakataon, sabi niya, tinanggihan ni Richardo ang alok. Ang pagmamataas ang kanyang huling pagkatalo. At sa gayon ay nakpatuloy ang legasya ni Gabriel Ramos. Hindi sama gusali na nagtataglay ng kanyang pangalan. Hindi sama estatwa ng marmol, kundi sa bawat bata na nakapag-aral, sa bawat pamilya na nakakain, sa bawat manggagawa na nabuhay ng may dignidad.